Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1521 Sayang. 1521. Tama. Makinig, ganoon din ang sinabi ni Ningfeng. Dahil lang sa masama ang ugali mo, bumalik ang anak mo at pinagalitan ako. Sabi ni Mo Xinzi na may mga mata ng phoenix. Oo. Bulong ni Fan sa kanyang puso, lumalabas na ang pangalan ng ama ay Leng Yu, ang pangalan ng ina ay Mo Xinzi, at ang batang ito ay ang adopted brother na si Ningfeng. Kaya, ang mag-asawa ay nagpatibay muna ng isa, at pagkatapos ay ipinanganak si Leng Xingchen. Ito ay tila sigurado sapat. Hindi nang ahas si Leng Yu na hamanin si Mo Xinzi, kaya malamig na sinabi niya, natural akong umaasa na makalimutan ng batang ito ang nangyari noon at maalis ang kanyang mga demonyo sa loob. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sa Zinlong Pavilion, ito mabuti para sa bata na bumili ng isang bungkos ng mga extrang spirit pills, hindi bababa sa hindi niya ito magagamit, at maaaring gamitin din ito ng ibang mga disipulo. Pero, tumanggi siyang humiram ng bato ni Yuntao at Chi Bin Honghuang, at nabigo siyang manalo sa lumilipad na espada para sa pagdadalisay ng espiritu ng 4 na beses. Huwag makipagkumpetensya para sa Taiyi na pinaghalong gininto ang kahoy at itim na unicorn na dugo, ito. Hindi ito isang subo, ginagawang hindi nasisiyahan ang pamilyang Han, at ginagawang hindi masaya ang mga matatanda. Lalo na ang bagay na ito ay ipinasa sa mga tainga ng mga matatanda ng Hanchi bilang espiritual na tagapagdalisay ng ating Hanguang sect, siya ay labis na hindi nasisiyahan na hindi siya nagsumikap na makuha ang dalawang kayamanang ito. Kung hindi ka nasisiyahan, hindi ka nasisiyahan. Kung nanalo ka sa espiritual na mga materyales sa pagdadalisay, hindi namin ito gagamitin. Silahan pamilya ang gumagamit nito. Ngayong makapangyarihan na ang pamilyang Han nila, hindi pwedeng maging malambot ang pamilya Leng natin. Galit na sabi ni Mo Xinzi. Hey! Madam, ikaw. Galit na sabi ni Leng Yu, ngayon sa aming Hanguang sect, mayroon lang kaming ninuno na si Hanyu, ang ninuno ng mahabang buhay na kaharian. Kahit na, iisang pamilya ang pamilya namin ni Leng, walang ninuno. Paano tayo mananalo laban sa pamilyang Han? Besides, payat ang pamilya namin ni Leng, kung hindi ang nakatatandang Leng Dunglin ay miyembro ng aming pamilya Leng, natatakot ako na hindi namin mapanatili ang pundasyon. Sa sitwasyong ito, kung hindi natin ipapakita, hindi ba't higit na hindi ka nais-nais na bigyang halaga ang Code Light Sect at ang determinasyon na magkaisa? Alam na ngayon ang Feng Linhai at ang ating Hanguang sect ay maaaring magkaroon ng digmaan anumang oras, kung magkakaroon ng away, walang pamilyang Han at iisang pamilya na aalagaan. Ang ating pamilyang Leng, bilang mahinang pamilyang Kaishan ngayon, ay malamang na ang unang Feng Linhai na umatake. Target. Mu. Nakinig si Xinzi, nakasimangot, at tila napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon. Oo, totoo ang sinabi ng tatay ko, nanay, hindi namin kayang guluhin ngayon ang pamilyang Han, tumango si Ningfeng. Nayan Rujiao nag-aalala, sinabi niya, itay at ina, pagkatapos bumalik ang nakatatandang kapatid na lalaki at ang iba pa, sinabi ba nila ang lahat ng mga bagay na iyon? Sinabi ko na, nasabi ko na, hindi ba't maaari tayong magmadali? Ngayon ay nasa buong pinto. Umiling si Leng Yu at mapait na bamantong hininga, sa ngayon, lahat ng sect master at Presbyterian Church ay naghihintay kung ano ang magiging reaksyon natin. Kung walang makatwirang paliwanag, karamihan sa kanila ay parurusahan ng mga bituin. Ang sakit ng laman at dugo. Natatakot ako na ito ay kailangang-kailangan. Nang sinayin. Narinig ito ni Rujiao, namutla si Huarong, nanikip ang kanyang puso, at nagmamadaling ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Yefan at sinabing, asawa. Bakit? Sinama ka ng aking asawa at umamin sa ulo at sa mga nakatatanda. May isang mahusay na elder na namamagitan dito, kaya hindi kita dapat sisihin ng labis. Oo. Naisip ng Fan, ang mga lalaking ito ay talagang, mga babaeng long-tongued, kung sila ay medyo napinsala, bumalik sila sa sekta upang gumawa ng isang maliit na ulat. Gusto. Para aminin niya ang pagkakamali niya. Kompromiso. Bakit? Oo. Orihinal na binalak ng Fan na manatili dito ng ilang araw at umalis. Kung gusto nilang mapot, gusto nilang i-provoke, pero teka, anyway, big deal, tapos tapik. Kanyang puwitan at lumayo. Ang mga walang kwentang lalaking ito ay humihingi ng tawad. Siyempre hindi masaya si Yefan. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Leng. Kung paano gugulin ng Hongwangshi ng ating pamilya Leng ay ang kalayaan ko. Iyuko mo ang iyong ulo. Huwag kang pumunta. Mukhang matuwid at mapagmataas si Yefan. Nang lumabas ang mga salitang ito, parehong natigilan sina Leng Yu at Mo Xinzi, at si Ningfeng sa tabi niya ay natigilan din, na parabang ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang nakababatang kapatid na ito. Nang marinig ito ni Nayan Rujiao ng kanyang asawa, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bagamat ayaw niyang iyuko ng kanyang asawa ang kanyang ulo, natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Mu. Mukhang masaya si Xinzi at bumalik kay Leng Yu at sinabing, tingnan mo. Nakabalik na sa wakas ang anak natin.
Hindi natin dapat aminin ang ating mga pagkakamali. Hindi ba't bumili na lang tayo ng mga espada at materyales para sa kanila? Anong meron dito? Sinong hindi hahayaang magdala sila ng sapat na bato? Ikaw. Ang pamilyang Han ay napakaraming inapo, paano natin maibibigay ang lahat ng kabutihan sa batang ito? Umiling si Leng Yu at mapait na ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata, isang bakas ng kaginhawaan ang lumitaw. Obvious naman. Tuwang-tuwa pa rin ang mga magulang na nanambalik ang tiwala nila sa kanilang anak. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang bumulong-bulong sa kanyang puso na si Leng Xingchen ay napakayaman dahil siya ay isang bata lamang, kaya't sa kanya lamang maibibigay ang magagandang mapagkukunan. Gayunpaman, kahit na si Ning Feng ay isang matuwid na anak, bakit hindi siya dapat ibigay sa kanya? Hatiin ang ilan. Tumingin si Ye Fan kay Ning Feng na nakatayo sa tabi niya, ngunit ang matuwid na kapatid na ito ay may ngiti sa kanyang mukha, na parabang wala siyang pakialam sa sinabi ng kanyang mga magulang. Idinagdag ni Mo Xinzi, si Xingchen ang nag-iisang binhi ng aming pamilyang Leng, at wala siyang ginawang masama para ipagkanulo ang sekta at sakta ng kanyang kapwa angkan. Ang pamilyang Han lang at yung mga taong minamaliit ang ating Xingchen at medyo hindi sila gusto. Gusto kong humanap ng gulo. Sa pagkakataong ito, kausapin natin ang mga matatanda na kaibigan ng ating pamilyang Leng, at subukang ibaba ang mga bagay-bagay. Okay lang na itago natin ang ating mukha. Ngunit upang mapinsala muli, Leng. Kumunot ang noo ni Yu, pinandilatan si Ye Fan, at sinabing, ikaw brat, mahigit 100 taon ka nang nalulumbay, na nagpalungkot sa iyong ina at Rujiao. Ngayon na-provoke. Ang sakuna na ito. Hoy! Hindi talaga tayo hinahayaang mag-alala. Bagamat sinisisi niya, malinaw na sumang-ayon din si Leng Yu sa pahayag ng kanyang asawa at mas gugustuhin nilang magdusa ng kaunti habang pinuprotektahan ang kanilang anak. Bagamat alam ni Ye Fan na malaki ang binabayaran nila para kay Leng Xingchen, sa oras na ito, nakaramdam siya ng kaunting init at emosyon sa kanyang puso. Kung ang kanyang mga magulang ay tulad ng mag-asawang ito, marahil ang kanyang pagkabata ay hindi pareho. Ganyan na lang tayo. Leng Xingchen, Leng Xingchen, gaano karaming pagpapahirap sa loob ang pinahirapan mo sa iyong mga magulang. Ngayong ikaw ay wala na, kung makakuha ako ng maraming benepisyo, may utang ako sa iyo. Kung kinakailangan, aalagaan ko ang iyong mga magulang para sa iyo. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili. Ning Feng. Sinabi rin sa oras na ito, ama at ina, pupunta rin ako sa mga nakatatandang kapatid na lalaki ng parehong henerasyon upang makipag-usap, upang hindi tumayo sa panig ng mga nakatatandang kapatid at Chibin. Okay. Ning Feng, nasa pinto ka na. Maganda ang relasyon ko at isa rin ako sa top 10 inner sect disciples, mas kausapin ang mga disipulong iyon at tulungan ang iyong nakababatang kapatid, udyok ni Mo Xinzi. Ning Feng. Nakangiting tumango, huwag kang mag-alala inay, mauna na ako. Sa sinabi nito. Sinabi rin ni Nayan Rujiao, ama at ina, babalik din ako at sasabihin ko sa aking ama at ina na kahit na walang gaanong tao sa aming pamilyang Nayan, maaari naming ayusin ang ilang mga relasyon. Ang aking lolo at Elder Han Chi ay may magandang relasyon. Hanggat lahat ay nagtutulungan, hindi dapat sisihin ng Sectmaster at ng Council of Elders ang asawa. Rujiao, huwag kang pumunta doon, malamang maagang lumipat ang mga magulang mo. Natatakot kami, ngayon alam na ng mga disipulong iyon ang mga bituin. Pagbalik ko, pupunta ako dito para kunin ang mga bagay-bagay, kailangan mong samahan ang iyong asawa, at maaari mong asikasuhin ang anumang kagyat na bagay, paalala ni Mo Xinzi. Nang sinayin. Narinig ito ni Rujiao, nagmamadali siyang tumango, naiintindihan ng aking manugang. Oo. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, gaano siya kawalang silbi, at ilang tao ang gusto niyang pakilyusan para tulungan siya. Kabanata 1522, hindi ako mapapagod. Pagkatapos ng 1522. Pag-amin, nagmamadali ring umalis sina Leng Yu at Mo Xinzi, naiwan lamang sina Ye Fan at Nayan Rujiao sa buong tuktok. Asawa, wala kang dapat ikabahala, may mga magulang at kapatid na tumatakbo, kaya sa tingin ko ay magiging maayos ito. Nag-aalala si Nayan Rujiao na hindi mapalagay si Ailang, kaya inaliw niya ito ng husto. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na hindi siya lubos na napanatag, at nakangiting sinabi, Jiao, mukhang natatakot ba ang asawa ko? Sige at gawin mo ang sarili mo, kailangan kong magsanay sandali. Sa wakas ay nakarating si Ye Fan sa Cold Light Gate, at nagplanong hanapin muna ang lugar na ito, upang makita kung may maganda. Tungkol naman sa ang buong sekta, kung saan may magagandang bagay, kailangan niyang humanap ng paraan para makapag-inquire. Nakinig si Nayan Rujiao at masunurin siyang sumagot, pagkatapos ay lumabas din ang babae upang magsanay ng mga espada sa kagubatan ng kawayan. Kung mayroon ang iyong asawa, maaari mo akong tawagan anumang oras. Oo. Hindi na hinintay ni Fan ang mabilis na paglabas ng babae, at tumango ito na may ngiti sa labi. Matapos magatubiling lumabas si Nayan Rujiao, kinumpirma ni Ye Fan na 2 o 300 metro ang layo niya sa babae, at agad na nagsimulang maghanap ng tirahan.
Sa pagmamadali sa mga kahon, sa itaas at sa ibaba, hinanap ni Yefan kung saan-saan. Bilang resulta, nakita ni Yefan na nalulumbay na tila walang mabuti para sa pagtatanim dito. Pinag-iisipan ito ng mabuti. Umiling si Yefan at bumantong hininga. Kung iisipin ito, tila hindi makatotohanan ang uri ng treasure pavilion na inaasahan niya. Kung tutuusin, kung may mga kayamanan, karamihan sa mga ito ay nasa bulsa ng mga nagtatag o ng mga namumuno sa pinuno at matatanda. Bar. Para sa isang. Sa oras na iyon, naramdaman ni Yefan na ang kanyang plano na maging isang magnanakaw ay maaaring hindi matagumpay na makumplito. Kung marami lang sana ang mga anak na lalaki tulad ni Ming Rui na handang, ihatid sa iyong pintuan, ang bulong ni Yefan sa kanyang puso. Nakatayo sa ang bakod sa ikatlong palapag, si Yefan ay tumingin sa labas, si Nayan Rujao ay nagsasanay sa labas ng espada, ang babae ay nakatutok. Dahon. Nakikita ng fan mula sa malayo na kinokontrol ni Nayan Rujao ang lumilipad na espada, minsan hawak ito sa kanyang kamay, minsan lumilipad palabas, at sunod-sunod, lumilipad doon ang asul at puting malamig na enerhiya ng espada. Hindi masama ang lakas ng babae. Pagkatapos ng lahat, ang Earth Core Realm ay isa ng malakas na Daoyan Realm sa ibabaw, at ito ay normal lamang sa Ancient Immortal Spirit Realm. Gayunpaman, dahil hindi naiintindihan ni Nayan Rujao ang kahulugan ng espada, ito ay nasa anyo lamang ng isang espada, at ang kabagsikan ng enerhiya ng espada ay medyo karaniwan. Oo. Naghintay at nanood ng ilang sandali si Fan, at biglang naalala na siya pala ang naglalaro ngayon ni Leng Xingchen. Kung may gumugulo sa kanya, kailangan niyang gamitin ang mga panlilinlang ng hangguangman hanggat maaari upang maiwasan ang paghihinala. Bagamat nabasa ko ang 1,000 Miles of Cold Light Art ng Hangguangman, Hangguang Fencing Swordsmanship, at Trouble in Sword Chi, natutunan ko ang karamihan sa Cold Light Art. Ngayon, na may oras, nilayo ni Yefan na duyan pansamantala ang mga paa ng Buddha, upang hindi maglakad-lakad sa Hangguang Gate at ipakita ang kanyang mga paa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay hindi sapat, ngunit si Yefan ay mayroong Sword God Ring, na maaaring magligtas ng maraming problema. Umupo si Yefan na naka-cross legs, at matapos maalala ang lahat ng sekreto ng Hangguangman, huminahon siya at pumasok sa Sword God Ring. Sa isang mundong kulay abo, ang napakalaking bundok na napakataas na imposibleng makita ang tuktok ay nagpaangat pa rin ng tingin kay Yefan. At si Yefan ay tumingin sa ibaba at nakita na siya ay nasa mas mataas na posisyon kaysa dati. Mayroong hindi mabilang na mga espada. Sa paligid, bagaman hindi ko sila pangalanan, ngunit nakikita ko na sila ay katulad ng Lengyu Sword na 6 na beses na pino. Kakaiba. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya mahanap ang itim na higanteng espada na ilang beses niyang inilabas. Gustong-gusto niya ang espadang iyon, dahil nababagay ito sa kanyang pisikal na fitness, at ang kasiyahan sa paghawak ng isang higanteng espada ay hindi mapapantayan ng ibang mga espada. Hindi niya ginawa. Tinansya ni Yefan na ang oras sa loob ng Sword God's Ring ay humigit kumulang kalahating taon sa likod ng oras sa labas. Sa madaling salita, kalahating taon sa loob at isang araw lang sa labas. Kahit na hindi masyadong tumpak, ang pagkakaiba ay hindi partikular na malaki. Basta, kayang suportahan ng sariling mental power, kaya din ng katawan. Gayunpaman, ang isang pambihirang tagumpay sa paglilinang ay hindi ginagarantiyahan kapag may oras. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matandang halimaw na 10,000 taong gulang at daan-daang libong taong gulang ay humuhubog ng mga espiritu at kawalang kamatayan. Sa makatuwid, si Yefan ay bihirang magtanim sa Sword God Ring, na talagang hindi maganda para sa kanya. Ang paglilinang ay nakasalalay pa rin sa pakiramdam ng dakilang mundo, upang magkaroon ng pakiramdam at epipanya. Ngunit ngayon, kailangan lang ni Yefan alamin ang mga pamamaraan ng Cold Light Sect at alamin ito tulad ng isang lang, kung gayon hindi mahalaga kung ano ang inspirasyon. Hanggat nag-aral siya sa Sword God Ring ng ilang araw, maaari niyang gayahin silang lahat, at halos isang oras lang sa labas. Kung tutuusin, si Yefan, na may layunin ng espada sa antas ng emperador at naabot na ang larangan ng pagkakaisa ng espada ng tao, ay natututo ng mga swordsmanship na ito, at ito ay medyo basic, at hindi ito nangangailangan ng labis na pagsisikap. Malapit na. Ang primordial spirit ni Yefan, sa Sword God Ring, ay nagsimulang magsanay at maging pamilyar sa mga espadang ito ng Cold Light Sect. Nalaman ng fan na ang swordsmanship, sword chi, at swordsmanship ng Cold Light Sect ay hindi partikular na napakatalino. Lahat sila ay swordsmanship na kulang sa aktwal na labanan. Parang na ang sinaunang espada na natutunan niya sa libingan ni Shen Shi ay ang rurok ng talino ng sangkatauhan pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng langit at ng tao. Hindi nagustuhan ni Yefan ang mga flying sword technique na ito. Masyado silang magarbong. Pagkatapos niyang halos matapos ang pag-aaral, nagbasa rin siya ng ilang basic Cold Light sword techniques. Nadama ni Yefan na batay sa kanyang sariling pag-unawa at isang maliit na pagbabago, ang pangunahing eskrimador ng Hangguangman ay dapat na makapagbigay ng mas malakas na kapangyarihan.
Kung may nagtanong sa kanya sa sekta kung saan niya natutunan ang estremador na ito, sasabihin niyang naisip niya ito sa kanyang sarili. Matapos mag-aral sa Sword God Ring sa loob ng halos 4 na araw, naramdaman ni Yefan na walang dapat matutunan. Kasama kulog at mga spells, subukan na makabisado ang mga ito hanggat maaari sa kaso ng emergency. Oo. Mapalad si Fan na ang pundasyon ng kanyang sariling paglilinang ay ang kakayahang nagpupuno ng langit at ang tubig na buhay-buhay. Sa makatuwid, ang paggaya sa mga pamamaraan ng Hangguangman at Beishuan School, ito man ay water-biased o metal, ay maaaring ipahayag. Kaysa sa pagtatago ng multo na mukha, hindi dapat makilala ng mga tagalabas ang totoo sa mali. Sa loob ng ring, pagkaraan ng 7 araw, naramdaman ni Yefan na malapit na itong matapos, kaya binawi niya ang kanyang malay at iminulat ang kanyang mga mata. Sa lakas ng pangangatawan at pag-iisip ni Yefan, hindi siya masyadong mapapagod sa loob ng 7 araw. Nang makita niya si Nayan Rujao na nagsasanay pa rin ng espada sa labas, hindi niya napigilan ang dila. Kung ikukumpara sa kanya, ang kahusayan sa pagsasanay ng mga taong ito ay masyadong mababa. Oo. Walang ginagawa ang Fan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Habang iniisip kung saan pupunta para malaman kung saan may mga kayamanan sa Hangguangman, muli siyang naglibot sa silid. Pagdating niya sa kwarto sa 3 palapag, bigla niyang nakita na sa isang dingding, may isang piraso ng black ink jade na naka-embed sa dingding, na may ilang rune na nakasulat dito. Hindi napansin ni Yefan kaya lang. Ito ay isang uri ng sanggol. O ilang lihim na switch ng pinto. Oo. Dumilat si Fan at nakita niyang hindi pa bumabalik si Nayan Rujao, kaya dali-dali siyang lumapit at sinubukang abutin ito para hawakan. Nalaman niyang walang tugon, at nag-inject siya ng bakas ng totoong enerhiya. 1523. Nang si Moyo ay napukaw ng tunay na diwa, ang rune sa itaas ay kumislap ng puting liwanag. Kaagad. Pagkatapos, kumalat ang isang itim na enerhiyang parang kurtina, na sumasakop sa buong 3 palapag. Para sa isang. Samantalang, madilim na ang buong bahay. Oo. Bahagyang nagulat si Fan, ano ang nangyayari? Pagtingin sa kaliwat kanan, wala namang nangyari. Asawa. Si Nayan Rujao ay lumipad pabalik mula sa kagubatan ng kawayan sa oras na ito, pumasok sa silid, at nahihiyang nagtanong, asawa. Nakabukas ba ang night curtain, gusto mo bang magpahinga dito? Sa kadiliman, nahulog si Yefan. Kitang-kita ko rin ang kilos ni Nayan Rujao, at nang makita ko ang nahihiyang hitsura ng babae, bigla akong may naintindihan. Sa sinaunang mundo ng diwata, walang madilim na gabi. Ngunit ginagamit ng mga monghe ang hanay upang gawing gabi ang silid. Ang mga tao sa ibabaw ay nagsisindi ng mga ilaw sa gabi, ngunit sa sinaunang daigdig ng engkanto, pinapatay nila ang mga ilaw sa araw. Wala po. Duda na ito ay dapat na isang marangyang palamuti para lamang sa mga monghe. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, sino ba ang nag-imbento ng ganyang sentimental na bagay? Ganap. Nagtataka din siya, ang mga monghe na ito ay napakabukas, lahat sila ay ginagawa iyon sa araw, at pagkatapos ay may mga anak. Lumalabas. May tinatawag na gabi. Oo. Magpapaliwanag sana si Fan, ngunit sinabi ni Nayan Rujao, asawa, babae, ako ang mag-aayos ng higaan para sa iyo. Nayan. Lumakad si Rujao sa gilid ng isang malaking anti-gang kahoy na kama, itinaas ang hibiscus tent, at maingat na inilagay ang mga unan at kubrekama. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at pinanood si Nayan Rujao na nag-aayos ng kama doon. Pagtingin sa likod, ang mabilog na anino ng babae ang nagpatuyo ng kanyang bibig. Asawa, magpahinga, umidlip, at nakaka-relax din ito. Lumingon sa kanya si Nayan Rujao na may mapupungay na mga mata. Lahat. Naayos na ang kama, kaya parang hindi na angkop para kay Yefan na magsabi ng kahit ano ngayon. Oo. Itinuring ng Fan na halos hindi nahawakan ni Leng Xingchen at Nayan Rujao ang kanilang mga kamay, kaya imposibleng magbahagi. Isang kama. Kung hihiga ka at matulog ng mag-isa saglit, dapat walang mali. Iniisip kaya. Nang malapit na niyang haburin ang kanyang damit, nakita niyang idinikit ito ni Nayan Rujao, at mahinang sinabi, bilang asawa, maghubad ka. Ito ay masyadong maraming problema para sa iyo. Ako mismo ang gagawa, kung ikaw ay isang asawa, ito lang. Ito ang dapat gawin ng isang babae. Isang pares ng macelan, mapuputi at malambot na mga kamay ang tumulong kay Yefan na tanggalin ang kanyang damit, at pagkatapos ay tumingkayad muli, kahit na tinanggal ang kanyang sapatos. Oo. Medyo nahihiya si Fan na pagsilbihan, kung pagsilbihan siya ni Su Qingzhou ng ganito, tiyak na magugulat siya. Gayunpaman, ginawa ni Nayan Rujao ang mga bagay na ito para sa ipinagkaloob, ngunit mukhang nasisiyahan pa rin siya. Hindi napigilan ni Yefan ang pagpintig ng kanyang puso, napakabuti kung ang isang maamo at maalalahanang magandang asawa ay talagang pag-aari niya. Bagamat naawa si Su Qingzhou sa pag-iisip ng ganito, talagang komportable siya. Pagkatapos magsinungaling. Napabuntong hininga si Yefan at nahiga doon, hindi alam kung narelieve siya o nabigo. To be honest, kahit na may awa at puso siya para kay Nayan Rujao, siya ay asawa ni Leng Xingchen kung tutuusin.
Okay lang na maghiganti para kay Leng Xingchen, magpanggap na siya, at mag-alis ng ilang kayamanan. Medyo masyadong immoral kung kunin pa ang asawa niya. Bagaman, hindi inisip ni Ye Fan na siya ay isang mabuting tao, si Nayan Rujiao ay isang mabuting babae. Talagang gusto niya si Leng Xingchen kaya kung niloko niya ang kanyang damdamin at katawan, hindi niya ito matiis. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit nang iniisip ni Ye Fan kung ano ang susunod na gagawin, nalaman niyang bumalik si Nayan Rujiao. Pagpasok ng babae ay may dala itong matamis na halimuyak na bulaklak, na sinamahan pa ng sarili niyang bango sa katawan, na sadyang kaakit-akit. Anong ginawa? Tumirek ang mga mata ni Ye Fan na kahit madilim, nakikita pa rin niya na si Nayan Rujiao ay natatakpan lamang ng isang layer ng puting gasa, at mayroon lamang. Ang asul na seda ay ganap na nailagay, ang balat ng suet jade ay mas mahusay kaysa sa niebe, ang payat na leeg ng sisni, ang baywang na mahigpit na nakahawak at ang perpektong kurba. Biglang uminit ang mga mata ni Fan. Asawa. Hayaan ang asawang maghintay ng mahabang panahon, at natagalan bago maligo ang babae. Sabi ni Nayan Rujiao, dahan-daang pumasok sa tent, at maingat na nahiga sa tabi ni Ye Fan. Sa ganoong kalayuan, napupuno na ng amoy ng isang babae ang kanyang bibig at ilong. Bahagyang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang braso, at naramdaman niya na ang katawan ng babae ay parang malambot na tofu, malamig at nababanat. Si Nayan Rujiao ay namumula din at medyo kinakabahan, nakahiga roon habang ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, ang kanyang puso ay tumitibok. Napansin ni Ye Fan ang kahihiyan at pagkabalisa ng babae, at hindi niya maiwasang magtaka, nakahiga na ba siya sa kama ni Leng Xingchen. Asawa, napalingon si Nayan Rujiao nang makita niyang hindi nagsasalita si Ye Fan, ang kanyang magagandang mata ay puno ng tagsibol, masayang-masaya ang aking asawa, sa wakas ay handang bumalik ang aking asawa at magpahinga dito. Ang kasalukuyang asawa ay parang bumabalik sa orihinal na panahon. Ang napakasiglang henyo na iyon. Gustong-gusto ko ang aking asawa. Napangiti si Ye Fan, at sigurado, hindi sila natulog ng magkasama dito dati. Tinataya na si Leng Xingchen ay nananatili sa ibang lugar ng mag-isa, at ang silid na ito ay hindi gaanong nakapasok. Si Nayan Rujiao ay isa rin talagang infatuated na babae. Nang umibig siya kay Leng Xingchen, ang lalaki ay isang henyo pa rin, ngunit kahit na bumagsak si Leng Xingchen pagkatapos ng edad na 30, pinanghahawakan pa rin niya ang relasyong ito ng higit sa 100 taon. Hindi maiwasan ni Ye Fan na medyo maguluhan. Nagtanong, Jiao. Naging isang basura ako, wala ka ba talagang pakialam? Natahimik sandali si Rujiao, pagkatapos ay tumalikod. Sa dilim, isang pares ng maningning na mga mata ang nagsabi na may bahid ng pagkakasala, gusto mo bang makinig sa katotohanan? Siyempre, tumango si Ye Fan. Sa totoo lang, hindi alam ni concubine kung sobrang depressed ang asawa niya, hanggang kailan makakapit ang concubine. Every oras, concubine nakaupo mag-isa sa kwartong ito, siya ay mag-iisip kung siya ay naghihintay para sa isang walang hanggan. Ang mga taong hindi nababalik, sobrang tanga ba nila? Pero, hanggat iniisip ng babae ang kabayanihan ng kanyang asawa noon, at kapag ang kanyang asawa ay tretuhin ako ng mabuti, muli niyang makakalimutan ang kalungkutan, dahil alam ng babae na ang pinakamapait na bagay sa kanyang puso, ito pa rin ang aking asawa. Ang aking asawa ay inaabangan ng araw na ang aking asawa ay magiging masaya, at kahit na hindi siya makabuo ng isang elixir, siya ay magiging isang lalaki na nakataas ang kanyang ulo. Pagkasabi nito, ang mga mata ni Nayan Rujiao ay napakalinaw, at sinabi niya na may sakal na hikbi, mabuti na lang at hindi sumuko ang babae. Ang pinakamagandang asawa sa pamilya ni Jillian. Sa wakas ay bumalik na ang puso, nakaramdam si Ye Fan ng ilang sandali. Nang marinig ang taos-pusong ito, hindi niya matiis na sabihin sa babaeng ito, sa katunayan, ang iyong asawa ay hindi na siya makakabalik, at hindi na siya babalik. Silly Jillian, silly woman. Hindi napigilan ni Ye Fan na bumulong sa isang kamay, hindi niya napigil ang hawakan ang buhok ng babae. Nain. Bahagyang nagpout si Rujiao, inusenteng tinitigan ang lalaki gamit ang kanyang magagandang mata, hindi tanga ang asawa ko, pero ang asawa ko ang nagpahintay sa asawa ko ng mahigit 100 taon. Habang nagsasalita siya, si Nayan Rujiao ay nagpakawala ng lakas ng loob, niyakap ang leeg ng lalaki at diretsyong isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Naramdaman ng bigla ang init ng nephrite jade, iminulat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nanlamig ang kanyang mga kamay roon, nakaramdam ng sobrang kaba ng ilang sandali. 1524. Ang Hangguangman, isang bundok na malapit sa Zhangzhou Mountain, ay ang tirahan ng punong disipulo ng panloob na sekta, si Han Yuntao. Bilang pinuno sa hinaharap, ang tirahan ni Han Yuntao ay natural na pinakamataas na pamantayan sa mga panloob na disipulo. Hindi lang. May ilang pavilion ba para sa kanya, pero meron ding open practice field. Ang espiritual na bukal ng Hangguangman. Sa oras na ito sa lugar ng pagsasanay, nagmumuni-muni si Han Yuntao. Isang matangkad na disipulo ang bumagsak mula sa langit at magalang na nagsabi, panganay na kapatid. Nang hindi nagmulat ng kanyang mga mata, alam ni Han Yuntao kung sino ang darating at sinabing, Hangang, ano ang problema? Isa siya sa nangungunang 10 inner disciples at pinsan ni Han Yuntao, na pinangalan ng Hangang.
Ang mga tao ng pamilya Leng ay naghahanap ng mga relasyon sa lahat ng dako, na mamagitan sa konseho ng mga matatanda, na nagsasabi na ngayon ay isang kritikal na yugto kung saan maaaring magsimula ang isang digmaan laban kay Feng Linhai anumang oras, at dapat walang sibil na alitan, kaya hayaan muna ang basura. Ngayon ay tila ang basura kung siya ay muling pagtakpan, hindi siya parurusahan ng matanda o ng ulo. Galit na sabi ni Han Gang. Si Junior Brother Xing Chen ang nag-iisang panla ng nakababatang henerasyon ng pamilya Leng kung tutuusin. Normal lang sa kanya na espesyal na inaalagaan. Dapat kanina pa natin ito inaasahan, di ba? Mahinang sabi ni Han Yuntao. Ngunit hindi tayo magkasundo. Anong klaseng bagay itong Leng Xingchen? Hindi kaya siya lang ang mas mahalaga kaysa sa mood ng napakaraming disipulo sa ating panloob na sekta. Sayang ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon, kahit na siya ang unang henyo ng Hanguang sect noon, ngunit mahigit 100 taon na ang lumipas, maaaring may mga ilusyon pa rin ang mga matatandang iyon tungkol sa kanya. Ito. Sa oras na iyon, hindi man lang niya ibinigay ang mukha mo, Senior Brother, dahilan para mawalan si Junior Brother Chibi ng isang pambihirang lumilipad na espada at itapon kami sa labas. Ang mukha ni Han Guangmen, sayang siya, bakit? Galit na sabi ni Han Gang. Napabuntong hininga si Yuntao, Han Gang. Ano ang silbi ng pagsasabi mo nito sa akin? Dahil pinabayaan na siya ng punong guro at ng mga elder, hayaan siyang maligtas. Kuya, paano ka kalmado? Siya ay napakalamig at napakalakas, inalis niya ang kapatid na Nayan na nagustuhan mo, si kuya, at sinaktan ng ganito ang mukha ng iyong kuya sa publiko. Ako ay member din ng Han family, I really can't swallow this breath. Nagngagat ang ngipin ni Han Gang. Binuksan ni Han Yuntao ang kanyang mga mata sa oras na ito, na may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata. Han Gang, nagustuhan kong magbasa ng junior sister, ngunit hindi ko kinasusuklaman si Junior Brother Xing Chen dahil dito. Maaari ba na kunin mo ako para dyan? Uri ng makitid ang isip. Ako, tiyak na hindi ko sinasadya iyon. Sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, walang nakakaalam na ang kuya ay isang maginoo. Mabilis na iniyuko ni Han Gang ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling ito, isa pang tao ang tumapak sa espada. Ang layo, kuya. Si Chibi nang dumating, at nang makita niyang nandoon si Han Gang, naghilo ulit siya, nandyan din si Kuya Han Gang. Chibin, ano ang nangyayari sa iyo? Nagmamadali, ano ang nangyayari sa Presbyterian Church? Nagmamadaling tanong ni Han Gang. Si Bin ay may komplikadong ekspresyon, at sinabi sa mahinang boses, kanina lang. May balita na nang dumaan ang ilang panloob na disipulo sa Shing Bamboo Peak, nakita nila. Night, ay nahulog. Ano? Nang marinig ito ni Han Gang, hindi makapaniwalang sinabi niya, hindi kaya lumabas si Leng Xingchen. Kung ang basura ay nasa labas, bakit kailangang mahulog sa gabi si Junior Sister Nain? Napakaraming taon na ang nakalipas, at walang gabi sa Xingzhou Peak, napasimangot si Chibin. Umupo si Han Yuntao sa lugar, isang bakas ng lamig ang sumili sa kanyang mga mata, at ito ay panandalian. Panganay na kapatid, narinig mo ba yun? Hindi isinasapuso ng bastos na ito ang mga pangyayari ngayon. Hindi niya kami siniseryoso. Sa sandaling ako, bumalik ka, kakausapin ko si Junior Sister. Siya, malinaw niyang hinahamak ang iba sa atin. Napagdesisyonan namin na hindi namin siya makukuha, kaya kokontrahin ka namin, kuya. Ang daming sinabi ni Han Gang, lalo siyang nagalit. Namumula rin ang mga mata ni Bin, at sinabi niya, panganay na kapatid, hindi ako masasanay sa pag-aaksaya na iyon sa mahabang panahon. Tumanggi ang chairman at ang mga matatanda na mag-utos ng parusa. Sa pagkakataong ito, tayo lang. Nandito ako. Napabuntong hininga si Han Yuntao na may masalimuot na ekspresyon, kayong mga. Iyon lang, kung pipigilan ko kayo muli, hindi kayo makukumbansi. Sa kasong ito, dapat kang pumunta sa konseho ng mga elder upang mag-apply para sa Tianchi Discourse on Sword, huwag mong problemahin ang pagpunta kay Junior Brother Xingchen ng pribado, para hindi mapunta sa limelight at maparusahan. Tuwang-tuwa si Bin at Han Gang nang marinig nila ito. Oo, Senior Kuya. Ako ang unang mag-a-apply. Excited na sabi ni Han Gang. Kumunot ang noo ni Bin at sinabing, natatakot lang ako sa basurang ito. Magiging pagong na lang ako at pipiliin kong tumanggi. Tutal tinatalakay ni Tianchi ang espada. Pinakilos namin ang lahat ng panloob ng mga disipulo, at lahat sila ay lumapit sa kanya upang pag-usapan ang espada. Sa buong Hanguang sect, maraming mga kasamahan ang hindi makaintindi sa kanya. Kung lahat ay pupunta sa kanya, tatanggihan ba niya silang lahat? Kung talagang gagawin niya iyon, kung gagawin mo iyon, natatakot ako na tuluyang mawala sa iyo ang lumang pundasyon ng pamilya Leng, hindi papayag ang nakatatandang Leng Dunlin, at mahihiya ang pamilya Leng dito. Tumawa si Han Gang. Lumiwanag ang mga mata ni Chibin nang marinig niya ito. Oo, kung kaya niyang tanggihan ang iilan sa atin, maglalakas loob ba siyang tanggihan ang daan-daang kapwa estudyante? Kung talagang tatanggihan niya silang lahat, tuluyan na siyang mapapahiya. Bahagyang bumantong hininga si Yuntao, ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing, huwag sobra.
Nagkatinginan sina Hangang at Chibin, iniyuko ang kanilang mga kamay kay senior brother, at agad na lumipad palayo sa espada. Xing Zufeng, sa tent ng Hibiscus. Hindi mabilang na psikolohikal na pakikibaka ang nagawa ni Ye Fan, ngunit pagkatapos ng lahat, naramdaman niyang hindi niya kayang dein ang tunay na damdamin ni Nayan Rujao. Kung hihiramin niya ang hitsura ni Leng Xingchen at mai-inlove siya sa ganoong pagkahilig sa babae, si Ye Fan mismo ay hindi mapapatawad ang kanyang sarili. Pero kung tatanggi siya ng todo, natatakot akong masaktan na naman nito ang puso ni Nayan Rujao. Naisip ito ni Ye Fan at kailangan. Sabi ni Ye Fan inakbayan siya. Kasama ang babae, ngunit wala ng iba. Itinaas ni Nayan Rujao ang kanyang ulo, tumingin sa lalaki, at sinabing may pag-unawa, alam ng aking asawa na kung kailangan ng aking asawa ng oras, maaari kong makihalubilo sa aking asawa, at ako ay lubos na nasisiyahan ngayon. Ipinikit ni Nayan Rujao ang kanyang magagandang mata at sumandal sa kanya. Sa mga bisig ng lalaki, bahagya itong ngumiti. Si Ye Fan ay lihim na gumaan ang loob ng kanyang puso. Buti na lang at sa wakas ay nagawa niyang lokohin muna. Pero sa pakikinig sa babae, bakit parang wala talaga itong karanasan sa lugar na iyon? Oo. Hinahangaan ng Fan ang kanyang sariling determinasyon, at hawak niya ang isang nakamamanghang kagandahan na pinili mo. Maaari siyang humiga at manatili sa kanyang mga bisig. Ito ay talagang isang marangal na karakter. Sa gabi, pantay-pantay ang paghinga ng dalawang tao sa kama. Kahit na iniisip nila ang isa't isa, pareho silang nasiyahan sa katahimikan at kahinahunan ng sandaling ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa labas ng Xingzukek, sa ere sa di kalayuan, huminto doon sina Leng Yu at Mo Xinzi, na nakatapak sa lumilipad na espada. Aalis na sana ang mag-asawa, ngunit nang makita nila ang gabi mula sa malayo, pareho silang nagulat at napatigil. Iniisip ng, kung ano ang maaaring mangyari sa loob, ang mag-asawa ay parehong nagdala ng ngiti sa kanilang mga mukha. Asawa, mukhang natutuwa talaga ang anak natin. Si Rujiao, isang masipag na bata, ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Masayang sabi ni Mo Xinzi. Leng. Hinaplos ni Yu ang kanyang balbas at napangiti ng may ngiti, ang batang ito, tumatakbo kami sa labas, naghahanap ng paraan para makiusap para sa kanya, ngunit siya ay may mapagbigay na puso. Hindi ba pwede sa ulo at matatanda? Ginagawa niya ang pinakamahusay na bagay. Ang ginagawa namin, ang pamilya Leng namin ay kapos na sa mga tao ngayon, at ito ang tamang paraan para magkaroon ng mas maraming anak at apo ng pamilya Leng. Humajijek si Mo Xinzi. Pare, inay, hindi maganda. Biglang lumipad si Condensang Feng Yujian mula sa likuran, mukhang naguguluhan. Ning Feng, anong problema? Bihira kang makitang sobrang kinakabahan, tanong ni Leng Yu sa seryosong tono. Ama at ina, ang malaking bagay ay hindi maganda, si Hangang at Chibin ang nanguna, at maraming mga kapatid mula sa panloob na sekta ang sunod-sunod na pumunta sa Presbyterian Church, nag-apply upang talakayin ang espada kay Xingchen Tianchi. Mayroon ng 30 o 40 tao sa tahanan ng matatanda ngayon, at dumarami pa rin ang bilang. Nag-aalalang sabi ni Condensang Feng. Leng. Nagulat sina Yu at Mo Xinzi nang marinig nila ito, at pagkatapos ay naging sobrang pangit ang kanilang mga mukha. Kabanata 1525 may mensahe. 1525. Nakahiga sina Ye Fan at Nayan Rujao nang may makita silang 3 tao na papalapit dito. Sa sandaling naramdaman nila ito, alam nilang ito ay sina Leng Yu, Mo Xinzi, at Ning Feng. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, kayang-kaya ng 3 lalaking ito, kaya halika para abalahin sila sa ganoong oras. Asawa, nandito sina mama at papa. Napansin din ni Nayan Rujao, mabilis siyang umupo at sinabing namumula ang mukha, nagpalit ng damit si concubine. Akala ni Ye Fan na lalabas si Nayan Rujao para magpalit, ngunit inilabas ng babae ang mga damit sa storage bag at pinalitan ito ng direkta sa harap niya. Sa tingin ni Nayan Rujao, nagpapalit ng damit ang asawa sa harap niya, at gabi na, at hindi siya nagpalit ng damit. Walang mali. Ngunit sa nakikitang lahat ng ito, hindi maigalaw ni Ye Fan ang kanyang mga mata dahil naaakit siya, kaya kailangan niyang pilitin na kontrolin ang kanyang sariling apoy. Ito ay pang-aabuso lang sa sarili, napakahirap tiisin. Xingchen, Xingchen, bumaba ka, may apurahang sasabihin sa iyo ang nanay ko. Sumigaw na si Mo Xinzi mula sa ibaba. Kinakabahang nilingan ni Nayan Rujao ang kanyang ulo at sinabing, asawa, bilasan mo at magbihis, mukhang nagmamadali ang mga magulang ko. Napabuntong hininga si Ye Fan, at pagkatapos magbihis, bumaba siya kasama si Nayan Rujao. Sa bulwagan, nakita ko sina Leng Yu, Mo Xinzi, at Ning Feng na nakasimangot. Pare, anong nangyari? Unang tanong ni Nayan Rujao. Hinawakan ni Mo Xinzi ang kamay ni Ye Fan at mukhang nababalisa, Xingchen, hindi ito maganda, si Chibin at isang grupo ng mga panloob na disipulo ang nanguna, at lahat sila ay pumunta sa Council of Elders para mag-apply para sa talakayan ng espada sa iyo sa Tianchi. Ano? Paano ito nangyari? Bulalas ni Nayan Rujao, namutla si Huarong. Natigilan si Ye Fan, ano ang espada ni Tianchi? Akala ng lahat ay natakot si Ye Fan at hindi makapagsalita. Hey!
Akala din namin napigilan na ang bagay na ito, pero hindi namin inaasahan na hindi titigil si Chibin at Hanggang at iba pang mga disipulo at magsisimulang maghanap ng mga bituin sa ganitong paraan. Umiling si Zinzi. Sinabi ni Leng Yu sa malalim na boses, mabahong bata, hindi mo kailangang masyadong matakot. Maaaring tumanggi si Tianchi na magsalita tungkol sa espada. Kung ito ay isang malaking bagay, tiisin mo lang ito sa pagkakataong ito at tanggihan ang lahat ng labanan. Pare, sa pagkakataong ito ay hahanapin ko si Xingchen Tianchi. Marahil ay mayroong kahit 12 ang mga inner disciples ng Longian, kung tatanggihan niya silang lahat. Natatakot ako. Nag-alinlangan si Ning Feng. Mukhang natigilan si Leng Yu, natatakot akong hamakin ito at maging biro ng buong Hanguang sect. Oo, natural kong alam iyon, ngunit ang mga disipulong iyon na naglakas loob na pumunta sa Tianchi upang pag-usapan ang mga espada ay nasa larangan man lamang ng mga tabletas ng tao, at ang iyong nakababatang kapatid na lalaki lamang ang nagtatayo nito. Si Ji Jiushang ay nasa likod ng isang antas, paano mo ito maihahambing? Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, lumalabas na isang martial arts competition lang pala ang talakayan ng espada ni Tianchi. Nalaman ng mga taong ito na hindi sila maaaring umasa sa mga matatanda at ulo upang parusahan ang kanilang sarili, kaya pinili nilang ipasa ang mga patakaran at pumunta sa singsing upang abusuhin siya. Ang pang-aapi sa isang tao na ang cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanyang sarili, magagawa ito ng mga taong ito. Kung siya talaga si Leng Xingchen, maaaring talagang natatakot siya, ngunit sa kasamaang palad. Hindi siya ang orihinal na basura. Sa sandaling ito, isang maliit na lumilipad na espada ang lumipad sa gusali nang hindi alam kung saang direksyon ito nanggaling. Ang flying sword na talambuhay ni Elder. Diretsyong hiniblot ni Leng Yu ang punyal, na may sulat na nakatali. Ano ang sinabi ng unang matanda? Nagmamadaling tanong ni Mo Zinzi. Naalala ni Ye Fan na ang nakatatandang Hangguangman ay tila tinatawag na Leng Dunglin, at siya na ngayon ang gulugod ng pamilya Leng. Binuksan ni Leng Yu ang sulat, binasa ang ilang linya ng mga salita, naging asol ang kanyang mukha, at sinabing, papatayin ba nito ang ating pamilya Leng? Mayroon ng 130 disipulo na naghahanap kay Xingchen Tianchi upang pag-usapan ang espada. 130 tao. Nakaramdam ng hindi kapanipaniwala si Mo Zinzi at napabulalas, bakit ang daming disipulo? Sinabi ni Leng Yu, sinabi ni Elder, hindi lamang ang mga panloob na disipulo, kundi pati na rin ang mga panlabas na disipulo. Dumating din ang ilan sa mga elite na disipulo ng sekta upang hilingin kay Tianchi na talakayin ang espada. Sa mga panlabas na alagad, hindi kakaunti ang mga nagsasaka ng pagtatatag ng pundasyon, at sa pagkakataong ito ay tinatayang naudyukan silang ipakita ang kanilang mga mukha ng magkasama. Outer disciple dumating din. Namutla sa galit ang mukha ni Mo Zinzi. Sumimangot si Ning Feng at nagsabi, ina, sila ay orihinal na mga disipulo ng panlabas na sekta. Kahit na matalo sila, walang dapat ikahiya, at hindi sila matatakot sa anuman. Magulo ito, pangit naman. At saka, kung hindi ka man lang maglakas loob na tanggapin ang labanan mula sa panlabas na pinto, ito ay mas hindi makatwiran, ngunit kung tatanggapin mo ang panlabas na pinto at hindi tanggapin ang panloob na pinto, ikaw ay mas itataboy. Tatay at nanay, sadyang hindi sila nagbibigay. Buhay pa si Xingchen, pinipilit siya sa isang desperado na sitwasyon. Asawa, paano ito mangyayari? Nag-aalala rin si Nayan Rujao, hinawakan niya ang braso ni Ye Fan, hindi mapakali. Kinagat ni Leng Yu ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa Hanguang sect, matagal nang maraming tao ang gustong masira ang katayuan ng ating pamilya Leng. Naiinggit silang lahat na maaari silang manirahan sa loob ng sekta ng Star Foundation Realm at magkaroon ng maraming mapagkukunan. Noong nakaraan, si Xingchen ay isang mababang loob na tao, at naglalakad sila ng nakayuko kapag may nakasalubong silang sinuman, at hindi nila mahanap ang problema ni Xingchen. Kahit na sila ay mga disipulo ng parehong henerasyon, maaari nilang simulan ang talakayan ng espada ni Tianchi, ngunit sila ay napahiya at humingi ng mas mababang cultivation base kaysa sa kanilang sarili ng walang dahilan. Ito. Sa oras na iyon, nagkusa si Xingchen na pukawin si Han Yun Tao at Chibin at ang iba pa sa Zinlong Pavilion, nakatumbas ng pagbibigay sa kanila ng dahilan at sapat na dahilan. Nakatayo sila sa mga interes ng sekta. Mula sa makapangyarihang kataas-taasan ng Tianchi, upang simulan itong talakayan ng mga espada sa Tianchi, kahit na alam natin na binubuli nila ang mahihina. Sa mga tuntunin ng katwiran, hindi natin sila mapag-usapan. Reasonable naman, bakit ang dami nating pinag-uusapan? Hindi ko hahayaang magdusa ang anak ko. Galit na galit si Mo Zinzi kaya napaluha siya. Mapait na bamantong hininga si Leng Yu, madam. Sa palagay ko ay hindi, ngunit. Kung talagang gusto mong tumanggi sa higit sa 100 appointment, kung gayon ang aming pamilya Leng. Ay talagang hindi makatingin. Hindi ba? Maging katatawanan ng buong sinaunang daigdig ng engkanto. Ina, natatakot ako na hindi papayag ang mga matatanda. Tumanggi si Xingchen sa napakaraming appointment. Kaya nagmadali akong lumipad sa espada at ipasa ang libro. Pagpapalamig ng hangin ay komplikadong sabi. Nanlungo si Mo Zinzi, napasandal sa upuan, at namumula ang kanyang mga mata. Inis na pinandilatan ni Leng Yu si Ye Fan, mabahong bata.
Kahit gusto mong tumayo, bakit hindi ka makisama sa senior mong kapatid? Si Han yung tao ang magiging pinuno, hindi mo siya dapat ikahiya. Ilang beses nang naghihintay sina Chi Bin at Han Gang. Ilang taon na silang naghahanap ng pagkakataon para matapakan ka, hindi mo ba sila binibigyan ng pagkakataon? Sa pagkakataong ito, ang mga taga-suporta ng iyong nakatatandang kapatid ay gustong ipahiram sa iyo itong pamilyang Leng. Ang mga disipulong dumating upang ipakita ang kanilang prestihiyo ay dumating upang guluhin ka. Medyo nalito si Efan at hindi naintindihan ang ilang bagay, kaya sinabi niya, Ama at Ina, nakalimutan ko ang ilan sa mga patakaran ng teorya ng espada ni Tianqi, ang panuntunang ito, maaari ba kayong lahat maaari mo bang sabihin sa akin muli ang tungkol dito? Ikaw, nasa mood ka pa ring magtanong ng mga ito. Hindi mo man lang naaalala ang nangyari kay Tianqi Lonjian. Tanong ni Leng Yu. Napangiti si Efan, mukhang napaka-inosente. Sinabi ni Condensing Fang, pare, hindi pa naranasan ni Xing Chen ang pagtalakay ni Tianqi tungkol sa mga espada, at normal lang na maging hindi pamilyar sa ilang lugar. Hayaan mo akong magsalita tungkol dito. Pagkatapos magsalita, mitiyagang sinabi ni Ning Feng kay Yefan, Xing Chen, ang talakayang ito sa Tianqi tungkol sa espada ay isang tradisyon simula ng itatag ang ating Hanguang sect, upang magkaroon ng patas at makatarungang paghatol kapag ang mga disipulo ay may mga pagtatalo. Si Tianqi ay nagsasalita tungkol sa espada. Maaari lamang ipanukala sa parehong henerasyon, o sa mga matatanda, hindi sa mga juniors. Sa makatuwid, ang mga panlabas na disipulo at ang ating panloob na mga disipulo, bagamat magkaiba ang katayuan, ay kabilang sa parehong henerasyon, at maaari silang makisali sa mga labanan. Sa itaas ng Tianqi, ang pagpatay ay hindi pinapayagan, ngunit ang mga espada ay hindi. Mga mata, minsan hindi ko mahawak ng aking kamay, at ako ay nasugatan at may kapansanan, at may ilan. Gayunpaman, kapag ang kalaban ay napinsala o nasugatan, o hindi sinasadyang napatay, dapat silang managot. Kung nasugatan ka, hindi ka makakakuha ng lottery. Kung ikaw ay may kapansanan, kailangan mong magbayad ng kabayaran. Kung pumatay ka ng isang tao, kailangan mong harapin ang mga patakaran. Ito ay pagpapasya ng mga matatanda. Hindi interesado si Yefan. Kahit ano paman, ngunit mayroong isang piraso ng impormasyon na labis niyang kinagigiliwan, at nagtanong siya ng may pananabik, Kuya, hindi ko pa rin alam, ano ang color head ng talakayan ng espada ni Tianqi. Ano ito? Kabanata 1526 sa espada. 1526. Hindi napigil ang mapag-alitan ni Leng Yu sa gilid, mabahong bata. May oras ka pa para asikasuhin ito. Mapait na ngumiti si Ning Feng at sinabing, Xing Chen, bakit mo pa nakalimutan ito, Keito, natural na Hongwangshi iyon. Talaga, ang pera sa pagitan ng mga monghe ay ang prehistoric stone. Naging interesado si Yefan, at nagkunwaring casual na nagtanong, ibig sabihin, ilang bato ang kinuha nila para labanan ako. Nag-isip sandali si Ning Feng, at sinabing, ayon sa mga alituntunin ng sekta, ipupropose ko si Tianqi sa isang panloob na disipulo. Sa mga tuntunin ng mga espada, hindi bababa sa 200 bato ang kailangan, at maraming mga panlabas na disipulo ang maaaring aktwal na gumamit ng halagang ito. Sumimangot si Yefan, 200 bato lang. Hindi ba ito masyadong malaki, hindi masyadong maliit, tulad ng isang piraso ng prehistoric rock? Masyadong maliit. Sok-sok. Bulong ni Yefan, mukhang hindi masaya. Napabuntong hininga na lang siya na masyadong maliit ang premyong binigay nitong grupo ng mga tao. Kung matalo nila ang higit sa 100 katao, kung kukuha lamang sila ng higit sa 100 na mga bato, pakiramdam niya ay masyadong mababa ang kahusayan. Ninakawan niya ang mga storage bag ni Ming Rui at ng iba pa, at lahat sila ay kumuha ng napakaraming prehistoric na bato. Hindi ito kasing efficient ng pagnanakaw. Gayunpaman, biglang may naisip ang mag-asawang Leng Yu. Tama. Tuwang-tuwa ang mukha ni Leng Yu, at sinabi niya, mabahong bata, napakatalino mo. Ayun, kaunti lang ang lucky draws. Ayon sa mga patakaran, ang partido na nakikibahagi sa labanan ay may karapatang dagdagan ang lucky draw. Sa pagtaas ng premyong pera, marami sa kanilang mga disipulo ang natural na hindi makakapag-alis ng napakaraming prehistoric na bato, at ang labanan ay hindi magiging epektibo. Naisip din ito ni Mo Xinzi, bumangon at sinabing, matalino pa rin ang anak ko. Oo, ang aming pamilya Leng ay may ilang mga prehistoric na bato. Shi. Ayon sa mga patakaran, ang maximum ay maaaring idagdag sa 2,000 shi. Itataas natin ang loterya para sa lahat ng laban sa 2,000 shi, para marami sa kanilang mga alagad ang tiyak na hindi kayang bayaran ang loteng ito. 2,000 shi. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, tama. Kung kikita ka ng 2,000 yuan para sa isang hit, iyon ay humigit kumulang 10 prehistoric stones, na medyo mura. Nagsimulang manalangin si Yefan sa kanyang puso. Mga kapatid ng Hangguangman, kailangan mong magdala ng sapat na swerte, huwag umatras. Tumingin si Ning Feng kay Yefan nang may pag-iisip, at sinabing, Xing Chen, hindi namin inaasahan ang iyong paraan. Masaya ring sinabi ni Nayan Rujiao, oo, ang mga kayang bumili ng 2,000 bato ay mga panloob na disipulo. Kung kakaunti lang ang mga tao, kapag tumanggi sila, tatanggi sila.
Anyway, lahat sila ay panloob na disipulo, hindi masyadong marami. Pangit. Iginala ni Mo Xinzi ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at muling bumulong, maaari rin nating ayusin ang isa o dalawang masunerang disipulo, at hayaan din silang pumunta sa labanan. Maaaring piliin ni Xing Chen ang mga disipulong inayos natin, para magkaroon ng cutscene ang Tianqi, hindi masyadong masamang pakinggan. Ito, Madam, hindi ito sumusunod sa rules ng bahay. Kung may makakaalam nito, hindi ba't nakakahiya? Nag-alinlangan si Leng Yu. Ano ang kinakatakutan mo? Kung si Xing Chen ay hindi sumagot ng isang appointment, hindi ba't ito ay kaiyahiya? Mas mabuting lumaban at humanap ng dalawang masunerang alagad. Natatanggap nila ang mga benepisyo at hindi ng ahas na ipahayag ito. Sabi ni Mo Xinzi. Pumikit si Leng Yu at nag-isip sandali, at tinanong si Ningfeng, ano sa palagay mo? Ngumiti si Ningfeng at sinabi, maaari din ang ideya ni inay, kilala ng anak ko ang dalawang kapatid na junior sa loob ng sekta na may disenteng lakas, baka hilingin sa kanila na pumunta at magpanggap na nag-aaway. Sige, bilasan mo at magayos. Kung matagumpay, bigyan sila ng 2,000 bato. Sabi ni Leng Yu. Mabilis na umalis si Ningfeng, at nagplano rin sina Leng Yu at Mo Xinzi na tulungan ang kanilang pinakamamahal na anak na mapabuti ang kaluwalhatian ng teorya ng espada ni Tianqi, at pupunta sila sa Presbyterian Church. Hindi napigilan ni Ye Fan na maging emosyonal, ang Leng Xingchen na ito ay talagang dinurog ang puso ng mga magulang, upang maprotektahan ang kanilang anak, talagang handa silang gawin ang lahat. Asawa, huwag kang mag-alala, sasamahan ka ng iyong asawa, at magiging maayos tayo. Si Nayan Ruzhao, nang makitang hindi nagsasalita si Ye Fan, naisip lamang niya na si Ailang ay masyadong nag-aalala at mahinang humimok. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Hindi siya nag-alala, nanghihinayang lang siya na napakakaunting lucky draw sa sword argument ni Tianqi. Magiging mahusay kung maaari siyang tumaya sa lahat ng uri ng elixir, magic tool, at iba pa. Kasabay nito, pagkatapos matanggap ang balita mula kay Leng Yu at Mo Xinzi at ang kanyang asawa, ang Presbyterian Council ay inihayag ang Tianqi Longian Keto ni Leng Xingchen, na humihiling na magdagdag ng 2,000 bato. Sa pagkakataong ito, sumabog na ang panloob at panlabas ng mga disipulo ng buong Hanguang sect. Masyadong bullying. Ang pag-aaksaya na ito ay malinaw dahil ang pamilya Leng ay may maraming reserbang Honghuang na mga bato, at sadyang nagpapahirap sa akin na maghintay. 2,000 bato. Saan mo ito kukunin? Maliwanag na wala kang lakas ng loob na kunin ito. Mahirap makakuha ng 200 bato, saan ako makakahanap ng 2,000 bato? Tulad ng inaasahan ni Senior Brother Chibin at ng iba pa, ang Leng Xingchen na ito ay kasuklam-suklam at walang hiya, nagseselos kay Senior Brother, at maliit na tiyan. Galit din ako. No way. Ako kung hihiramin mo, kailangan mong hiramin itong 2,000 bato. Sa ilang sandali, ang mga disipulo ay nasa sabik at lalo pang hinamak si Leng Xingchen, ngunit dahil sa mga patakaran, sila ay makakahanap lamang ng paraan upang mangolekta ng Honghuang Stone. Sina Chibin at Han Gang, na nasa top 10 disciple level, ay natural na hindi tututol, dumiretso sila sa presbytery, nagdagdag ng 2,000 bato, at naglakad palayo. Tulad ng para sa ilang iba pang panloob na mga disipulo, direkta nilang pinagtagpo ang isa't isa, at sa huli, mayroong higit sa 30 katao na matagumpay na nagpatuloy sa Tianqi Discourse on the Sword. Ang mga alagad ng panlabas na sekta ay medyo mahirap, ngunit ang lahat ay nagtulungan upang basagin ang palayok at magbenta ng bakal, at nagpadala rin ng 5 elit na kumakatawan sa panlabas na sekta. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay nagkita ang mga matatanda na walang mag-a-apply para sa espada, kaya tinawag nila ang lahat upang pumunta sa Hanguang Hall. Bukod sa kawalan ni Han Yu, ang nagtatag ng bundok, ang pinakamahalagang elder ng sekta, si Han Hui, ang unang elder, si Leng Dunglin, at ang spiritual master na si Han Qi, ay nandoon lahat. Ang mga matatanda ay lubhang maingat, pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakagandang sandali kapag ang mga espada ay inilabas sa pagitan ng Hanguangman at Feng Linhai. Ang mga disipulo sa sekta ay gumawa ng napakalaking kaguluhan, na kinabibilangan din ng pamilya Han at pamilya Leng. Kailangan nilang pumunta at manood, baka magkaroon ng kaguluhan sa sekta. Sinamahan ni Nayan Ruzhao, dumating si Ye Fan sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok ng Hanguangman sa unang pagkakataon. Nang makita ko ang iilan na nakaupo sa mataas na plataporma, ang pinakamalalim na cultivation base ay ang pinunong Han Hui, at ang unang elder, si Leng Dunglin, ay parehong may kaharian ng mga makalangit na espiritu. Ang iba pang mga matatanda ay karaniwang pinakamataas na antas, at ang mga diwata na espiritu ay talagang napakabihirang. Hindi katakataka na ang Nine Heavens Emperor at ang iba pa ay lubos na hinahamak ang mga magsasaka ng mga sinaunang ninuno ng Xuanhai, na pumasok sa mahabang buhay. Kung pag-uusapan, si Han Yuntao, bilang isang nakababatang henerasyon, ay naabot ang kaharian ng Heavenly Spirit sa edad na higit sa 500 taon, at siya nga ang unang tao sa nakababatang henerasyon ng Hanguang sect. Gayunpaman, kahit na sila ay ang parehong Heavenly Spirit, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ni Han Yuntao at ng Sect Master at ng Great Elder. Si Han Yuntao ay nakatayo sa harapan ng mga disipulo, at isang grupo ng mga panloob na disipulo,
tulad ni Chibin at Hangang, ay sumunod sa kanyang likuran at nakatayo sa isang parisukat na porma sayon. Nang pumasok sina Ye Fan at Nayan Rujiao, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa kanya ng may pang-iinis at panghahamak. Tanging si Han Yung Tao, na may maamong mukha pa rin, ang tumanggo kasama sina Ye Fan at Nayan Rujiao na may mahinang ngiti. Junior Brother Xing Chen, Junior Sister Rujiao, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Mukhang nanghihinayang si Han Yung Tao. Kabanata 1527 hakbang sa 1527. Si Nayan Rujiao ay mukhang walang pakialam, hindi siya tanga, alam niya na kung wala ang pagsang-ayon ni Han Yung Tao, ang mga panloob na disipulong ito ay hindi maglalakas loob na hanapin si Leng Xingchen upang talakayin ang espada ng walang ingat. Sa makatuwid, sa oras na ito, kinamumuhian na ng mga anak na babae itong Han Yung Tao hanggang sa mamatay, at natural na hindi sila nag-abala na tawagan siya. Sa kabaligtaran, ngumiti si Ye Fan at sinabi, "Senior brother, okay lang, para sa akin Leng Xingchen, maliit na bagay lang ito." Nakangiting sinabi ni Han Yung Tao, "Mabait si Junior Brother Xingchen, kaya ayos lang." Sa katunayan, pagdating sa swordsmanship, maaaring tumanggi si Junior Brother, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili. Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, ang taong ito ay may kakayahang hamarang. Una, sinabi niya, maaari kang tumanggi. Mukhang maganda ang intensyon ng pangungumbinsi, pero kung talagang tumanggi siya, hindi ba mas nakakahiya? Salamat sa iyong mungkahi, kuya. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, inilagay lang ang kanyang kamay sa baywang ni Nayan Rujiao. Sa publiko, ang ganitong uri ng intimacy ay natural na nakikita ng lahat. Gayunpaman, dahil siya ay isang dawas na kasama, ito ay walang espesyal. Kaya lang, si Leng Xingchen, na naging sayang sa loob ng mahigit 100 taon, ay naglakas loob na yakapin si Nayan Rujiao sa publiko, na ikinagulat ng maraming alagad. Namula si Nayan Rujiao at masuyong tumingin kay Ai Lang. Kahit anong gawin ng lalaki ngayon, susuportahan siya nito. Ang mga talukap ni Han Yung Tao ay kumaibot, ang isang kamay ay nakakuyong ng mahigpit sa espada sa kanyang baywang, at pagkatapos ay binitiwan ito. Malinaw niyang naramdaman na sadyang ipinakita sa kanya ni Leng Xingchen ang eksenang ito. Sa mataas na plataporma, si Han Hui, ang punong elder, si Leng Dunlin, at iba pa, ay bahagyang nataranta. Sa kanilang impresyon, hindi gaanong kalmado si Leng Xingchen, at wala siyang lakas ng loob na gumawa ng ganoong hakbang na ikinairita ni Han Yung Tao. Hindi ako naniniwala, paanong ang isang matigas na basura ay biglang nang ahas na pumunta sa Zinlong Pavilion, at mabangga pa si Han Yung Tao. Sa pagkakataong ito, naniniwala ang mga matatanda. Itong Leng Xingchen na ito parang nagbago na. Sayang at hindi na siya ang dating henyo, at nagbuntong hininga ang matatanda sa kanilang mga puso. Isang matanda na may puting buhok at balbas ang bumaba na may dalang tray sa oras na ito. Leng Xingchen, ang 49 na piraso ng kawayan sa tray na ito ay nakasulat lahat ng mga pangalan ng mga disipulo na naghahanap sa iyo sa pagkakataong ito upang pag-usapan ang espada sa Tianqi. Ang bawat alagad ay nakapaghatid na ng 2,000 bato sa Presbyterian Council. Yung mga matatanda dito, lahat sila pwede manotaryo. Ayon sa mga patakaran, kung ayaw mong tumanggap ng appointment, maaari mong ibalik ang kanilang mga piraso ng kawayan at takpan ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang sinumang magbunyag ng kanilang mga pangalan ay ang kalaban na gusto mong pag-usapan ang mga espada sa Tianqi. Ye Fan matapos makinig sa pagpapakilala ng matanda, tahimik kong tinansya sa aking puso na maliban sa 2 lalaki na inayos ni Leng Yu at ng kanyang asawa, ang iba pang 47 ay tunay. 47, bawat isa sa kanila ay nagbigay ng 2,000 bato, ibig sabihin, mayroong humigit kumulang 470 prehistoric na mga bato. Darling, ayon sa conversion ng mga prehistoric stones dito, ito ay malapit sa 100,000 stones. Ang kabuuang halaga ng auction ng Zinlong Pavilion ay hindi ganoon kalaki. Ito ay tiyak na isang malaking halaga ng pera. Siguradong magiging napakasaya ni Chu Yunyao kung kaya niyang bawiin ang mga sinaunang batong ito. Lihim na masaya si Ye Fan. Leng Xingchen. Leng Xingchen. Narinig mo ba ang sinabi ng elder na ito? Sumimangot ang puting buhok na elder, nakita si Ye Fan na nakangiti ng hindi maipaliwanag doon. Bumalik sa katinuan si Ye Fan, ngumisi, at nagsabi, narinig ko, elder, ibigay mo sa akin ang plato na ito. Nataranta ang maputing buhok, ngunit inabot pa rin sa kanya ang plato. Matapos itong kunin ni Ye Fan, lumingon siya, tumingin kina Leng Yu at Mo Zhenzi na sabik na kumikislap sa tabi niya, at tumingin kay Han Yung Tao at iba pang mga disipulo mula sa panloob at panlabas na mga sekta. Tahimik sa hall, nang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin ni Ye Fan. Biglang inihagis ni Ye Fan ang buong tray sa lupa. Bangdang! Tumpok ng mga piraso ng kawayan na may mga pangalan na nakakalat sa lahat ng dako. Leng Xingchen, anong ginagawa mo? Nagulat ang maputing buhok at hindi nasisiyahang nagtanong. Nagpatikip din ng bibig si Nayan Rujiao sa tabi niya at nanlaki ang magagandang mata, gulat na gulat. Ang mga elder sa likod ni Han Hui, Great Elder Leng Dunlin, at Han Qi ay tumayo lahat ng may kahinahinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumayo si Chi Bin sa sandaling ito, itinuro si Ye Fan at pinagalitan, Leng Xingchen.
Ano ang gusto mo? Sa tingin mo ba kung itatapon mo ang karatula sa lupa, hindi ito mabibilang? Leng Xingchen. Huwag mo nang isipin ang pagdaraya. Kung hindi ka maglakas loob na pumili ng isa, kunin ang lahat ng mga karatula at ibalik ang mga ito ng paisa-isa. Mariin ding sabi ni Hangang. Ang basurang ito. Nagsusumikap lang naman loko. Una sa lahat, gusto kong magdagdag ng maraming pera, ngunit ngayon ayoko nang sumunod sa mga patakaran, at maglakas loob na gawin ito sa harap ng ulo. Isang grupo ng mga disipulo ang napuno ng matuwid na galit. Magkasama silang lahat, may nangunguna sa mga sandaling ito, natural na sumisigaw. Para silang sabay na nagpapatalo sa mga underdog. Nais ng lahat na samantalahin ang pagkakataong ito upang tapakan ang pinakamatandang young master ng pamilya Leng, at gumanap ng mahusay sa harap ni Han Yung Tao at iba pang mga tao mula sa pamilyang Han. Si Leng Yu at ang kanyang asawa sa tabi ng istasyon at ang iba pang mga tao mula sa pamilya Leng, kasama ang nakatatandang si Leng Dunglin sa itaas, lahat ay mukhang sobrang pangit. Manahimik ka. Sinong nang ahas na tawagin ang anak ko na basura? Galit na sambat ni Mo Xinzi. Daan-daang tao sa bulwagan ang maingay. Nang malapit na itong mag-away, isang nakakagulat na sigaw ang lumabas. Tahimik. Sa mataas na plataporma, ang ulo na si Han Hui ay tumayo sa oras na ito, ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at ang kanyang mukha ay mabagsik. Ang hitsura din niya ay nasa edad 40, nakasuot ng puting jade bond, may mixing balbas, matangkad, may kamahalan na parang bundok. Ang ilang mga disipulo na may mababang cultivation base, sa pamamagitan lamang ng sigaw na ito, ang kanilang mga mukha ay namutla, at ang kanilang chi at dugo ay nabalisa. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Oo naman, kahit na pareho silang nasa kaharian ng heavenly spirits, si Han Hui, na nag-ensayo sa libu-libong taon, ay mas malakas pa rin kaysa kay Han Yung Tao. Pagkatapos ng lahat, mayroong 9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, at dapat mayroong 9 na antas ng espiritual na paghubog. Tulad ng mundo sa ibabaw, pagpasok at mahusay na pagiging perpekto, mayroong isang malaking agwat, na isang katotohanan. Nang makita ni Han Hui na tahimik ang lahat, malamig siyang bumantong hininga, kailangang linangin ng aking mga monghe ang kanilang isipan bago nila linangin ang tao. Anong klaseng asal sila na puno ng kalokohan? Kapag ang Hanguang Hall na ito ay isang tea house sa palengke kung saan nakatira ang mga mortal. Isang grupo ng mga disipulo ang mabilis na nagtiklop ng kanilang mga kamay. Baywang, nanginginig na inaamin ang kanyang pagkakamali. Tumingin muli si Han Hui kay Ye Fan, at kumislap ang kanyang malamig na mga mata. Leng Xingchen, ibabalik mo ba ang langit ngayon? Ang talakayan ng espada ni Tianqi ay ang panuntunan ng sekta na itinakda ng aking ninuno, ang nagtatag ng Hanguang sect. Ito ay solemna at maharlika, paano ito maloloko? Agad mong kunin ang lahat ng card, at kumpletuhin ang seremonyang ito ayon sa mga patakaran ng teorya ng espada ni Tianqi. Oo. Bahagyang nakataas ang bibig ng pamaypay, at hindi siya sumagot, bagkus ay lumapit sa mga piraso ng kawayan na ito, at tinapakan ito ng 2 paa. Sa mga hiwa ng kawayan na ito. Nang makita ng mga alagad ang tagpong ito, agad na namula ang kanilang mga mata. Ang basurang ito ay naglakas loob na tumapak sa kanilang sikat na brand. Nagulat din si Han Hui at isang grupo ng matatanda, baliw ang batang ito. Ito ay para masaktan ang lahat ng mga alagad. Parehong hihimatayin sina Leng Yu at Mo Xinzi, kung hindi dahil sa katotohanang hindi sila makakalabas ngayon, gusto nilang magmadali at ilabas ang kanilang anak sa bulwagan. Asawa. Iiyak na sana si Nayan Rujiao. Hindi kaya kinakabahan ng asawa niya kaya takot na baliw. Tahimik na tumingin si Ye Fan sa paligid, at buong pagmamalaking sinabi, ako, si Leng Xingchen, ang tagapagmana ng pamilya Leng pagkatapos ng tagapagtatag ng bundok. Karapat-dapat din kayong makipag-usap ng mga espada sa young master na ito na si Tianqi. Dati, mapagpakumbaba ang young master na ito, ayokong isipin mo na mayabang ang mga kapamilya ko, pero hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, at kailangan mo ng 1 pulgada. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang young master na ito ay hindi nag-abala na hawakan ang iyong brand name, at hindi mo kailangang tingnan ang mga pangalan ng iyong mga basura. Ngayon, ang mga sword battle ng lahat, si Leng Xingchen ang papalit sa kanilang lahat. Ipapaalam sa iyo ng young master na ito na sa paningin ko, para ka lang sa mga piraso ng kawayan sa lupa, at karapat-dapat ka lang tapakan ng aking pamilya Leng. Kabanata 1528 talagang hindi. 1528. Gumawa ng isang malakas at nakabubusog na boses, na ginawang ang buong Hanguang Hall ay tila natigil sa 1 oras. Walang tunog, ngunit ang patak ng karayom ay maririnig. Ang pinuno ng Han Hui sa mataas na entablado, ang nakatatandang si Leng Dunglin at ang iba pang matatanda ay tulala na nakatingin kay Ye Fan. Sa isang ulirat, tila nakita nila ang henyo ng Hanguang sect noon, at muling nagpakita. Huwag. Sa sandaling ito, ang mataas na espiritu, dominante at kahanga-hanga, ay hindi mas masahol pa kaysa sa nakaraan. Hinawakan ni Elder Leng Dunglin ang armrest ng upuan, at kumikislap ang kanyang mga mata, na para bang gusto niyang masdan ang nangyari sa nag-iisang panla ng pamilyang Leng na ito, na nang-ahas na maging napakabayani at walang harang. Hindi makapaniwala sina Leng Yu at Mo Xinzi sa kanilang narinig. Nang makita ang kanilang mayabang na anak na naging focus ng mga manunood,
tumibok ang kanilang mga puso at labi silang ipinagmamalaki, ngunit nahulog sila sa mas malaking pag-aalala. Buti na lang tumayo ang anak ko. Pero, sa pagkakataong ito, lahat ng mga disipulo sa audience ay nasaktan. Ang pangungusap na ito ay para ilabas ang pagkadismaya, ngunit ito ay masyadong mapanganib. Oo nga, kahit na ang pinakamatandang disipulo na si Han Yuntao ay nakasimangot at hindi nagsalita, ang grupo ng mga panloob na disipulo sa likod niya ay ganap na sumabog. Leng Xingchen, how dare you say na basura tayo? Karapat-dapat ka ring magpanggap na basura. Dito, sa isang grupo. Ang mga alagad na naruroon ay pawang mga elite mula sa panloob at panlabas na mga sekta. Sila ay pinagalitan bilang isang basura na hindi nakabuo ng mga table tasks sa loob ng higit sa 100 taon. Natural, galit na galit sila. Alam mo, sa napakaraming taon, si Leng Xingchen ay isang biro lang, at walang tumitingin sa kanya. At nang makita sila ni Leng Xingchen, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi man lang nang ahas na magsalita. Ngunit gayunpaman, ang mga disipulo ay nakadama ng hindi kaginhawaan sa kanilang mga puso. Paano magiging handang sundan siya ng isang taong basura sa lahat ng oras dahil ipinanganak siya sa isang malamig na pamilya, may napakaraming mapagkukunan, at isang nakamamanghang kagandahan mula sa sinaunang mundo ng engkanto. Walang magawa at ang katayuan ng pamilya Leng, kasama ang pagiging maingat ni Leng Xingchen at hindi kailanman nagkakamali, walang dahilan para puntiryahin siya ng lahat, at walang pagkakataon para sa kanya na magsuot ng maliliit na sapatos. Ngunit hanggang ngayon, napakamayabang ni Leng Xingchen, hindi lamang niya kinuha si Han Yuntao sa kanyang mga mata, ngunit binaliwala rin ang pagkakaibigan ng parehong pamilya at ang mga interes ng sekta, at may mga bagay na maaaring punahin. Ang isang grupo ng mga tao na nagpipigil sa kanilang kawalang kasiyahan sa loob ng higit sa 100 taon sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magbulalas, ngunit ang basurang ito. Hindi lamang hindi natatakot, hindi humihingi ng awa, ngunit nais din silang Year-Okon. Ang lahat ng nasa harap nila ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip nila Tianqi na talakayin ang espada. Ang malaking psikolohikal na agwat na ito ay nagpagalit sa mga mapagmataas na disipulong ito, at hindi na sila makapaghintay na magmadali ngayon at durugan ang mapag-aksaya na young master na ito ng malamig na pamilya. Tahimik. Muling sumigaw si Sect Master Han Hui. Sect Master. Ang Leng Xingchen na ito ay talagang mayabang, binabaliwala ang mga patakaran ng ating Hanguang Sect, mangyaring gumawa ng malinaw na desisyon. Nagmamadaling lumabas si Chi Bin at lumuhad. Oo Sect Master. Ang batang ito ay hindi siniseryoso ang Sect Master at ang mga elder. Siya ay nagsasalita pa rin ng kalokohan sa sarili niyang lakas. Pakiusap parusahan ang Sect Master. Nakiusap din si Han Gang na may maitim na mukha. Isang grupo ng mga disipulo sa loob ng sekta at panlabas na sekta ang sunod-sunod na lumuhad at sumigaw ng malakas, pakiusap parusahan si Leng Xingchen. Ngumisi si Ye Fan, isang bungkus ng basura, huwag kang makipagtalo sa young master na ito na si Tianqi, halika para tanungin ang Sect Master na baril mo na ba. Nang marinig ito ng mga alagad sa ibaba, halos sumabog ang apoy sa kanilang mga mata. Leng Xingchen. Komplikado ang mga mata ni Han Hui at same time niyang sinabi, naglakas loob kang kumilos ng walang ingat sa talakayan ng espada ni Tianqi, sa palagay mo ba ay may iligtas ka ng upuang ito? Lumingon si Ye Fan at ngumisi, Sect Master, ako, si Leng Xingchen, ang unang henyo ng Hanguang Sect. Opsyonal ang mga basurang ito. Gusto mo bang parusahan ang gayong Hanguang Sect pillar para sa kanila? Pinaikit ni Han Hui ang kanyang mga mata. Napapikit siya, nagulat siya nang makitang walang takot sa kanya ang binata sa kanyang harapan. Alam mo, hindi naglakas loob si Leng Xingchen na iangat ang kanyang ulo nang makita siya noon. Maingat na tiningnan ni Han Hui, ngunit totoo na nasa harapan niya si Leng Xingchen, na ikinagulat niya. Hindi kaya ang anak na ito ay talagang hindi maganda ang dating. Gayunpaman, naramdaman ni Han Hui na imposible ito. Ang paglilinang ng ikasyam na antas ng pagtatayo ng pundasyon ay hindi magiging peke. Sa paglilinang na ito, saan siya nagkaroon ng kumpiyansa na magsabi ng gayong malalaking bagay? Leng Xingchen, dahil marami kang nasabi, ayos lang. Ang Tianqi Discussion Sword ng 49 na mga disipulo, kung sinabi mong kinuha mo silang lahat, papayagan itong upuan. Kung mapapatunayan mo na ikaw ay talagang mas mahusay kaysa sa 4 na ito ang 19 na mga disipulo ay mahusay, kaya sa pagkakataong ito, hindi ko nasisisihin. Ngunit kung nagsasalita ka lamang ng walang kaparirikan, lumalabag sa mga alituntunin ng teorya ng espada ni Tianqi, nang iinsulto sa mga kapwa estudyanteng ito. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako mapapatawad. Sabi, hindi nakalimutan ni Han Hui na lingunin si Leng Dunlin at sinabing, ano sa palagay mo ang iniisip ng mga matatanda? Bagamat miyembro ng pamilya Leng si Leng Dunlin, alam na niya ngayon na malaki ang ginawa ni Leng Xingchen dito. Kung hindi mo bibigyan ng paliwanag ang lahat ng mga tao sa departamento, ang pamilya Leng ay hindi makakamit. Napakatotoo ng sinabi ng ulo, kahit na miyembro ito ng aking pamilya Leng, hindi papayag ang aming pamilya Leng kung may gagawin siyang mali, ipinahayag ni Leng Dunlin ang kanyang saloobin. Sina Leng Yu, Mo Xinzi at iba pa sa ibaba ay nakabitin ng kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan.
Mapatla ang magandang mukha ni Nayan Rujiao, hindi niya maintindihan kung bakit gustong gawin ito ni Ailang, hindi niya maisip kung ano ang sumunod na nangyari. Sa ilalim ng entablado, ang mga mata ni Han Yuntao ay kumikislap, at ikinulong niya ang kanyang mga kamay. Guro, naisip ng disipulo na kahit na si Junior Brother Xing Chen ay nakagawa ng kaunti, ngunit napakalaki para sa isang tao na sakupin ang 49 na labanan sa Tianqi gamit ang espada. Nadama ng disipulo na mas mabuting magpadala ng ilang kinatawan upang talakayin ang espada kay Junior Brother Xing Chen, baka sa huli, si Junior Brother Xing Chen ay hindi magiging malakas sa pisikal, na hindi naaayon sa prinsipyo ng pagiging patas sa talakayan ng espada ni Tianqi. Kuya, bakit ba nagmamakaawa ka pa sa bastos na to? Oo, kuya, siya mismo ang gustong tumapak sa sikat nating brand, karapat-dapat siya. Ang grupo ng mga disipulo sa likuran ay nadama na si Han Yuntao ay masyadong patayo, para magsalita para sa kasuklam-suklam na basura sa oras na ito. Karapat-dapat talaga si Yuntao na maging punong disipulo, isang tunay na maginoo. Ilang matatanda ang tumanggo bilang papuri. Ang mga mata ni Han Hui ay nagpakita ng mapaglarong ngiti, may katotohanan ang mga salita ni Yuntao. Hindi pwede. Bago makapagsalita si Han Hui, sumigaw muna ng malakas si Ye Fan, talagang hindi. Ayaw man lang umalis. Lahat. Naruroon, kasama sina Han Hui at Han Yuntao, ay natigilan at tumingin kay Ye Fan na parang impyerno. Nagmamadali si Ye Fan, ano ang negosyo niya? Kung susuko ka, hindi ba't malaking kawalan? Kayong mga bastard, huwag niyong subukang tumakas ngayon. Kinuha ng young master na ito ang inyong talakayan sa Tianqi sa espada, at binibilang ang mga salita. Kung ikaw ay mahiyain at natatakot na tumakas, ayos lang, pagkatapos ay aminin mo ang iyong pagkatalo at iwanan ang iyong napakalaking bato. Sa isang agresibong tingin sa kanyang mukha. Itinuro ni Ye Fan ang grupong ito ng mga tao, na may napakayabang na saloobin, na ipinapakita ang kanyang hitsura ng ikalawang henerasyon ng mayayaman at mayayaman ng lubos. Kabanata 1529. 1529. Sa pagkakataong ito, ang grupo ng panloob at panlabas na mga disipulo ay galit na ang kanilang mga mata ay malapit ng kumain ng mga tao. Si Chi Bin, Han Gang at ang iba pa ay nagpakita pa ng mga asul na ugat sa kanilang mga noo, at ang kanilang mga kamay ay nakahawak na sa hilt ng espada. Senior kuya, narinig mo ba? Ang basurang ito. Kailangan ko siyang bigyan ng mahirap na leksyon ngayon. Hintayin mo akong mauna, at walang sinuman ang pinapayagang magnakaw sa akin. Kinagat ni Chi Bin ang kanyang mga ngipin. Tila nagulat din si Han Yuntao, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ye Fan. Si Leng Yu at Mo Xinzi ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa ngayon, ngunit ito ay nawala ngayon. Lumambot ang katawan ni Mo Xinzi, nakasandaw sa kanyang asawa, at bumubulong, tapos na. Tapos na. Ano ba ang iniisip ng batang ito na si Xing Chen? Mali kaya ang nakin niya at nalilito. Madam, huwag mataranta, hindi bababa sa Tianqi ay hindi magdudulot ng anumang pagkamatay kapag tinatalakay ang espada, payo ni Leng Yu. Tingnan mo ang hitsura ng grupo ng mga disipulo, kahit na hindi mo patayin si Xing Chen, mababawasan ba ang sakit mo sa laman? Paparusahan siya ng ulo. Napaluha si Mo Xinzi. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Ning Feng at sinabing, nakagawa ng malaking sakuna si kuya. Paano ito magiging mabuti? Napakunot ang noo ni Head Han Hui, hindi niya mahulaan kung ano ang sinusubukang gawin nitong si Leng Xing Chen. Gusto lang maghanap ng pang-aabuso. Bagamat itinakda ni Tianqi Lonjian na hindi ka maaaring pumatay ng mga tao, napakaposible pa rin para sa napakaraming tao na gumawa ka ng kapansanan. Kung ito ay isang malaking bagay, babayaran mo ang ilang mga ligaw na bato at haharap sa dingding sa loob ng ilang taon. Sa paghusga sa antas ng galit ng mga disipulong ito sa panahong ito, talagang imposibleng kumilos ng basta-basta. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Han Hui, dahil walang plano si Leng Xing Chen para dito, pakiramdam ng upuang ito ay walang masasabi. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, mangyaring panatilihin ito, sa itaas ng Tianqi, magsalita gamit ang isang espada. Lahat, sundan mo itong upuan. Sabay tayong pumunta sa Tianqi. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naglabas si Han Hui ng isang ice blue flying sword na translucent, tinapakan ito, at lumipad palabas ng hall. Kinuha din ng dakilang elder Leng Dunlin ang mga matatanda at tumayo upang magkasama. Nang lampasan ni Leng Dunlin si Ye Fan, tumingin siya ng walang magawa at nagmamalasakit, at mahinang sinabi, ako mismo ang gagawa. Tiningnan ni Ye Fan ang mga lumilipad na espada na ginagamit ng mga matataas na elder na ito, at nalaman na marami sa kanila ang tila ilang beses ng sinanay, at hindi mababa ang kanilang mga marka. Habang paalis na ang mga matatanda, si Ye Fan Kai at Nayan Rujiao, na may pulang mata, ay tumayo at lumipad patungo sa malayong direksyon ng Tianqi kasama ang kanyang mga magulang. Si Han Yuntao at isang grupo ng mga disipulo na tatalakayin ang espada, pati na rin ang maraming mga disipulo na manunood ng labanan, ay lumipad din. Ang grupong ito ng mga disipulo ay sadyang tumitig kay Ye Fan ng malapitan, sa takot na si Ye Fan ay tumakas sa kalagitnaan. Asawa, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Kung may 3 long at 2 short sa entablado, ano ang dapat gawin?
Tahimik na sabi ni Nayan Rujao, at may ilang reklamo sa kanyang magandang mga mata, nagrereklamo na hindi masyadong pinahahalagahan ng lalaki ang kanyang sariling kaligtasan. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, ako ang tagapagmana ng pamilya Leng. Kailangan ko bang mag-isip ng 2 beses tungkol sa pagtuturo ng isang grupo ng mga katutubong manok at tile na aso? Ito ay isang maliit na bagay. Narinig ito ng mga alagad. Basura. Anong sabi mo? Galit na sabi ni Chibin. Hindi ko na mapigilan, gusto ko na siyang turuan ng leksyon. Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Hangang. Si Yefan ay mukhang nakakahiya, ngunit ang kanyang puso ay lihim na masaya. Binigyang diin ng mga monghe na ito mula sa sinaunang mundo ng engkanto na sila ay walang karanasan sa pakikipaglaban. Kung ito ay mga kasanayan sa pakikipaglaban o kaisipan, sila ay napakahina. Hanggat sila ay pinasigla ng kaunti, sila ay magiging magagalitin, at kung mas hindi makatuwiran ng mga ito, mas madali itong makitungo sa kanila sa ibang pagkakataon. Sumimangot si Han Yuntao at sinabing, Junior Brother Xingchen, lahat ay mula sa iisang pamilya, paano mo masasabi ang ganoong pahayag? Sumulyap si Yefan sa kanya at tumawa, bakit, hindi ka nasisiyahan? O dapat kang mag-apply din para sa Tianqi Discourse Sword? How dare you speak kay senior brother ng ganito? Basura. Karapat-dapat ka ring makipag-usap ng mga espada kay senior brother. Leng Xingchen, kailangan kitang talunin hanggang sa ilalim ng iyong katawan ngayon. Isang grupo ng mga disipulo ang nasa sabik. Nanlamig din ang mukha ni Han Yuntao, tumahimik siya at diretsyong tumingin sa harapan. Walang pakialam si Yefan sa kanilang sigawan. Anong klaseng bagay itong Han Yuntao, naipasa na niya ang 2 pagpupulong na ito at halos naisip na niya ito. Bagamat hindi sigurado kung siya ang pumatay kay Leng Xingchen, ang taong ito ay talagang hindi isang disenteng tao. Dahil sa kanyang ginawa, tila siya ang namumuno sa hustisya at nagsasalita para kay Leng Xingchen, ngunit sa katunayan, ito ay para pukawin ang damdamin ng lahat, at mas ituro si Leng Xingchen. Sa makatuwid, si Yefan ay masyadong tamad na bigyan siya ng anumang magandang hitsura. Gusto mo bang maging gentleman, mabuting tao? Hihiyain kita, pasiglahin, hayaang hindi mabitin ang maskara mo, at tingnan kung hanggang kailan ka magkukunwari. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga na ang mga taong ito mula sa sinaunang mundo ng engkanto ay namumuhay pa rin ng napakasimple. Pagdating sa intriga, at intriga, hindi ito may kukumpara sa mga taong lumaki sa masalimuot at magkakaibang lipunan kung saan nagbabago ang mundong ibabaw. Hindi banggitin ang isang binata tulad ni Yefan, ngunit mayroon siyang maraming karanasan at nakabasa ng hindi mabilang na tao. Ang Tianqi, na matatagpuan sa hinterland ng Hangguangman, sa tuktok ng matayog na bundok, ay parang lawa sa itaas ng mga ulap. Sa ibabaw ng kumikinang na malinaw na tubig, tumambad ang isang malaking bato. Matapos ang pagukit ng tagapagtatag ng bundok at ang pagpapala ng Magic Circle, ang parisukat na batong ito ay naging isang solidong arena. Sa arena, ang sunod-sunod na marka ng espada ay tila nagtala ng mga pagbabago ng Hangguangman sa loob ng daan-daang libong taon. Daan-daang tao mula sa Hanguang sect ang dumating sa Tianqi sa oras na ito, kasama ang mga elder at ang sect master na naghihintay sa isang tabi, ang mga deacon sa magkabilang panig, at ang mga disipulo sa kabilang panig. Ang matanda sa pagpapatupad ng batas, si Elder Liao, ay tumanggo kasama ang ulo at ang unang elder, at lumipad papunta sa ring. Ang mga tuntunin ng teorya ng espada ni Tianqi, sasabihin ng elder na ito sa huling pagkakataon. 1. Huwag patayin ang mga tao. 2. Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa mga espada kaagad. Kung ikaw ay may kapansanan. 3. Kusang isuko ang iyong espada at aminin ang pagkatalo, o mahulog sa ring, lahat ay itinuturing na isang pagkatalo. Pagkatapos magsalita, naglabas si Elder Liao ng 2 kawayan na espada mula sa storage bag at sinabing, upang matiyak ang pagiging patas at maiwasan ang lakas ng Phaegia na makaapekto sa kinalabasan, maaari lamang gamitin ni Tianqi ang Iron Bamboo Sword. Ang mga alagad na lalaban, pumunta sa entablado para kunin ang espadang kawayan. Bakal na tibak ng kawayan, ang material ay isang uri ng matigas na kawayan. Pagkatapos magbabad sa espesyal na samahan at pagpino sa pamamagitan ng ilang lihim na pamamaraan, ang material ay malapit sa bakal na espada, ngunit hindi ito kasing matalim ng metal. Ang ganitong uri ng espada ay para sa panlabas na pinto. Ginagamit ito ng mga alagad. Ginagamit ng mga panlabas na disipulo na walang lumilipad na espada ang espadang ito para magsanay araw-araw. Lumakad si Yefan sa entablado ng masayang, kinuha ang isa, at tumingin sa iba pang 49 na disipulo. Darating na ako. Mauna na ako. Isang grupo ng mga disipulo ang nagtatalo, at sila ay nag-aagawan na pumunta sa entablado upang pag-usapan ang espada. Lahat ay ayaw bitawan, ang unang pagkakataon para turuan itong hamak na batang master. Si Yefan ay lihim na ngumiti sa kanyang puso, na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, kumusta, ayos ka lang ba? Maaari ba tayong magsama-sama? Isang bungkus ng basura, lahat ay pareho. Nang malapit nang muling sumigaw ang grupo ng mga disipulo, same time na sinabi ni Han Yuntao, tahimik ang lahat.
Si Tianchi ay nagsasalita tungkol sa mga espada, paano ka makakagawa ng maraming ingay. Ang kamahalan ng punong disipulo ay nagpatikom pa rin ng bibig ang grupo ng mga disipulo. Sinabi ni Han Yuntao na may seryosong mukha, dahil kailangan nating umakyat, magsimula tayo sa mga alagad ng panlabas na sekta. Si Junior Xingchen ay nasa ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon. Ang mga junior at nakatatandang disipulo ay nasa ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, kaya ito ang pinakamakatarungan. Bagaman medyo nalungkot ang isang grupo ng panloob na mga disipulo, wala silang pagtutol. Sa kanilang opinyon, ang panunood kay Leng Xingchen at mga panlabas na disipulo na naghahambing ng mga espada ay isa ring uri ng kahihiyan. Pamamaraan. Sa sandaling na pag-usapan ito ng 5 disipulo mula sa panlabas na sekta, isang maitim ang balat at payat na disipulo ang unang tumalon sa ring. Kabanata 1530 Bakit ang dami kong sinasabi? 1530. Inihagis ni Elder Liao ang Tai Bamboo Sword sa disipulo, pagkatapos ay tumabi at sinabi, ang talakayang ito sa espada ay hahatulan ng elder na ito, at magsisimula ang talakayan ng espada. Ang kapaligiran ng eksena ay biglang nagbago, ang pinuno ng Han Hui at ang mga matatanda, na may bakas ng pagdududa at pag-asa sa kanilang mga mukha. Ngunit sina Leng Yu, Mo Xinzi, Nayan Rujiao, at ang iba pa ay hindi mapakali at hindi nang ahas na magpahangin. Ang kapanapanabik na bagay ay ang grupo ng mga alagad na naghihintay na maglaro sa ibaba, nanunood na may biro. Sa wakas ay tumayo ang madilim na balat na disipulo sa napakalaking entablado, at sa harap ng ulo at ng mga matatanda, natural siyang nasasabik kapag nagkaroon siya ng pagkakataong magtanghal. Sa isang tuwid na tingin sa kanyang mukha, hinawakan niya ang espada at ikinulong ang kanyang mga kamay, sinusubukang ipakilala ang kanyang sarili, Leng Xingchen, ako ang disipulo ng elder sa labas ng pinto na si Chu Zhang. Manahimik ka. Hinihintay na sabihin ng disipulong may apelyidong Zhang pagkatapos niyang matapos, direktang sumabad si Ye Fan at sinabing, ang young master na ito ay hindi interesadong malaman ang pangalan ng basura. Sayang ang oras kung ang lahat ng darating ay kailangang magpakilala, naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili. Ang panlabas na alagad na may apelyidong Zhang ay sinampal ang kanyang mukha at kumaibot, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Malamig siyang ngumuso, kung ganoon, pasensya na. Pagkatapos sabihin iyon, ang alagad na may apelyidong Zhang ay sinaksak pasulong gamit ang isang espada. Sub-out, isang sword energy ang bumaril diretso kay Ye Fan. Maaaring hinulaan ni Ye Fan ang ganoon. Bang! Ang disipulo na may apelyidong Zhang ay kumurap, ngunit hindi niya nakita kung paano lumalapit si Ye Fan, at siya ay sinipa sa dibdib. Ang tunay na asensyang nagpo-protekta sa katawan ay hindi napigilan ang sipa ni Ye Fan, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng ring na parang kanyan. Nang mag-react siya, pumutok na siya at nahulog sa nagyayalong Tianchi. Sa isang iglap, natigilan ang lahat ng nasa paligid ni Tianchi. Ang isang grupo ng mga matatanda tulad ni Han Hui at Leng Dunglin ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, at nakita nilang lahat ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Siyempre, malinaw na nakita nila ang mga galaw ni Ye Fan ngayon. Ito ay masyadong simple. Ito ay umiiwas, sumugod pasulong, at sumipa. Ito ay hindi kahit isang lansihin, ito lamang ang pinakapangunahing aksyon. Ngunit ang tanong ay, paano naging napakaliksi nitong si Leng Xingchen? At saan siya nakakuha ng sobrang lakas? Si Yu at Mo Xinzi ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, akala nila ay magiging mahirap ang laban, ngunit sinipa lamang ng kanilang anak ang kalaban at nalutas ito. Ano ang impyerno ang nangyayari dito? Saglit ding natigilan si Rujiao, na sinundan ng pagkagulat, kumikinang-sakinang ang maganda niyang mga mata, at hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Ye Fan sa Hanwang Palace kanina. Hindi kaya ang asawa niya, sadyang kusa lang talaga siyang kumilos noon. Siya ay nagsasanay ng gusto. Nang hindi sinasadya, nadama ni Nayan Rujiao ang isang sinag ng pag-asa sa kanyang puso, umaasa sa isang himala. Hindi man lang tumingin si Fan, lumingon, at sinabi sa boring na tono, bilasan mo, sa susunod. Elder Liao, ngayon lang siya natauhan. Nagulat din siya sa bilis ni Ye Fan, at nagmamadaling sumigaw, sa unang round, nanalo si Leng Xingchen. Pagdating namin sa baybayin basang-basa na kami ng buong mukha niya. Mapatla, ang kanyang mga labi ay kulay ube, at nang maisip niyang nawalan siya ng 2,000 bato nang hindi maipaliwanag, malapit na siyang umiyak. Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo iwasan yang trash kick? Sa pagharap sa pagtatanong ng isang grupo ng mga disipulo, ang disipulo na pinangalanang Zhang ay nagsabi na may malungkot na mukha, siya. Siya ay napakabilis. Hindi ko alam kung paano ako nasipa. Ang isang grupo ng mga disipulo ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, na may pag-aalala sa kanilang mga mata, maaaring sadyang itinago ng Leng Xingchen na ito ang kanyang lakas. Ang mga mata ni Han Yuntao ay kumikislap, at siya ay bumantong hininga, huwag mong maliitin ang kaaway, Junior Brother Xingchen, dapat kang maging handa. Huwag kang matakot. Nagdadaya lang siya, ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, gaano siya kakaya. Kung
Ang iyong mga alagad sa labas ng sekta ay hindi nang ahas na umakyat, kung gayon ang ating mga alagad sa loob ng sekta ay dapat kumilos. Sabi ni Hangang na madilim ang mukha. Senior Brother Hangang, hindi mo na kailangang kumilos, Junior Brother ang gagawa nito para sa iyo. Sabi ng isang lalaking alagad na balingkinita ng mukha. Oh, Song Kai-ang. Ang aga mo bang umakyat? Hindi ba't medyo overkill? Tanong ni Hangang. Kinusot-kusot ni Song Kai-ang kanyang mga mata at sinabing, aakyat si Junior Brother sa sandaling ito, para lang bigwan ang diwa ng pag-aaksaya na iyon, baka swertehin siya at isipin na siya ay kamangha-mangha. Okay, pagkatapos ay pumunta ka. Ngumisi si Hangang. Tuwang-tuwang ngumiti si Song Kai-ang, hinawakan ang bakal na kawayan na espada, at direktang tumalon sa singsing. Ang mga alagad sa madla. Si Song Kai-ang iyon, ang ika-10 sa nangungunang 10 disipulo. Oo, ang Earth Core Cultivation Base, kahit na ito ay nakabuo lamang ng isang tableta, paano ito matutumbasan ng ika-9 na antas ng Foundation Establishment? Haha, ang lakas ng espada ni Leng Xingchen. Hindi mo man lang maisuot ang tunay na essence ni Senior Brother Song na nagpo-protekta sa katawan, tama ba? Pagdinig. Ang mga papuri mula sa mga alagad sa madla, ang mukha ni Song Kai-ang ay lalong kuminang. Leng Xingchen, ako, si Song Kai-ang, ay magpapalam sa iyo. Manahimik ka. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makinig, at sinabing walang pasensya, sayang, bakit ang daming nagsasalita? Bilasan mo at kumilos ka. Kinagat ni Song Kai-ang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nanunuya siya para gumawa ng hakbang. Kasama mo. Ang cultivation base ni Song Maudi, ang pag-una sa mga galaw ay magiging masyadong bullying, kaya dapat kang kumilos muna. Ito ang sinabi mo. Oo. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Fan, ang figure ay parang kidlat na, nagmamadaling lumabas. Kanta. Biglang nakita ni Kai-ang si Ye Fan na papalapit, napakabilis kaya nahuli siya. Ano? Ang bilis. Kanta. Nagmamadaling pinrotektahan ni Kai-ang ang kanyang katawan gamit ang kanyang tunay na diwa, at kasabay nito ay gusto niyang umindayog ng espada. Ngunit pagkatapos, ang mabilis na pagbabago ng direksyon ni Ye Fan at isang serpentine transposition, ang isang braso, tulad ng isang malakas at matibay na steel bar, ay nabasag ng gusto sa katawan ni Song Kai-ang na nagpo-protekta sa katawan. Bagamat siya, nakaramdam ng bakas ng pagtutol na dala ng kanyang tunay na diwa, ganap na kayang tiisin ni Ye Fan ang sakit na ito. Boom! Tiniis ni Ye Fan ang parang karayom na sakit, nabasag ng kanyang braso ang tunay na diwa ng katawan, at direktang tinakto ng isang kamay ang mukha ni Song Kai-ang. Oo. Hinawakan ng Fan ang ulo ng lalaking ito at idiniin ito sa lupa. Bang! Sa isang muffled tunog, ang ulo ni Song Kai-ang ay tumama sa lupa, ang kanyang ulo ay dumudugo, at ang kanyang utak ay nanginginig. Kanta! Ibinuka ni Kai-ang ang kanyang bibig at mukhang takot na takot. Iminulat niya ang kanyang mga mata, parang tanga, nahimatay na. Oo. Sandaling napabuntong hininga si Fan, masyadong mahirap ang pangangatawan ng grupong ito ng mga magsasaka, mas mahina pa sa mga sinaunang mandirigman na nasa mabuting kalusugan. Minsan, ang kanilang true yuan strength ay hindi epektibo, kung sila ay lalapitan, sila ay halos kasing vulnerable ng mga mersenaryo ng ilang C-level na organisasyon sa mundong ibabaw. Tumayo si Ye Fan, sumulyap kay Elder Liao na natigilan sa tabi niya, at sinabing, "Oy, oras na para sa susunod." Biglang nagising si Elder Liao, at nabuhol ang ilang mga dila. At sumigaw siya, ang una. Ang pangalawa. Ang pangalawang laro. Nanalo si Leng Xingchen. Anong nangyayari? Si Song Kai-ang, isa sa nangungunang 10 disipulo, ay sinampal sa lupa ni Leng Xingchen, nawalan ng malay. Mu. Kinuha ni Fei Song Kai-ang ang mga benepisyo ng pamilya Leng at sadyang naglabas ng tubig. Ang sekta. Si Leader Han Hui at ang mga elder ay medyo hindi na maintindihan, paano ito posible. Si Leng Xingchen ay hindi gumamit ng anumang tunay na kakanyahan, paano niya magagamit ang kanyang katawan upang puwersahang tumagos sa tunay na diwa ng Earth Core Realm. Kahit na, katatapos lang ni Song Kai-ang sa kanyang elixir, ang True Yuan Power na ito ay hindi isang bagay na maaaring iyanig sa kalooban ng pisikal na katawan. Hindi bababasa, sa buong Cold Light Sect, walang maglalakas loob na sabihin na ang isang tao ay maaaring tumagos sa Earth Core True Essence gamit ang pisikal na katawan. Ang mga mata ni Elder Leng Dunglin ay puno ng kinang, at hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Tinalo ni Leng Xingchen si Song Kai-ang, anuman ang ibig sabihin ay nanalo siya, at least napatunayan nito na hindi sayang ang pamilya Leng Dumiao. Ang mag-asawa ni Leng Yu at Mo Xinzi ay mas nasasabik na magkahawak kamay na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nain! Umiiyak si Ru Zhao sa tuwa. Biglang dumating ang kaligayahan, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang kalooban sa sandaling ito. Sa kabilang banda, nakatingin. Tahimik na nakatayo doon si Han Yun Tao, na nasa likod ang kanyang mga kamay, at minsan ay sinusulyapan niya siya nang hindi makapaniwala. Minsan ay tinitingnan ni Nayen Ru Zhao sa di kalayuan ng walang kapantay na Leng Xingchen sa entablado, na may anino sa kanyang mukha. Elder Liao, nagpoprotesta ako. Nilabag ng Leng Xingchen na ito ang mga patakaran. Galit na sigaw. Pagtatapos ng kabanatang ito,
For more updates, click on the notification bell.